Nasa bahay lang ang anak ko at aksidenteng natumba ang isang bloke ng laruan. Tapos nagreklamo ang kapitbahay tungkol sa ingay. Hindi mo ba mapigilan ang iyong munting anghel? Pinahiya pa niya sa publiko ang anak ko bilang munting anghel. Sinisi na kami ng lahat. Kaya ibinenta ko na lang ang lugar sa isang nagpapatakbo ng klase sa pagtuturo ng tambol. Lumipat na ang may-ari ng studio. Makalipas ang ilang buwan, lumapit sa akin ang kapitbahay. Clara, pakiusap. Nakikiusap ako. Maaari mo bang gawin ang isang bagay tungkol sa mananambol na yon? Hindi ko na talaga kaya. Clara, Naibenta ko na ang apartment. Anong kinalaman ko doon? hoy! Ikaw ang nasa apartment 502, di ba? Kapag nasa bahay ang anak mo, hindi ba siya pwedeng tumahimik? Palagi siyang tumatakbo sa itaas. Nababaliw na ako. Hindi naman talaga tumatakbo si Andres sa bahay. Sigurado ka bang tama ang apartment na tinutukoy mo? Makinig ka sa akin! Paumanhin, sisiguraduhin kong hindi na mauulit. Andres, bakit hindi ka muna maglaro mag-isa? Tandaan mong maglakad ng mahina. Huwag mong abalahin si Ginang Cruz sa ibaba. Sige. Mabuting bata, sige na. Hindi. Kailangan kong takpan lahat ng nasa apartment. Nanay, tingnan mo. Apartment 502, kailangan mong pigilan ang iyong munting anghel. Kung makarinig ako ng isa pang ingay, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kung makarinig ako ng isa pang ingay, gagawin kong miserable ang buhay niyo. Nanay, pasensya na. Okay lang, alam ni nanay hindi kasalanan ni Andres. Hindi mo sinasadya. Sige, maglaro ka na. Marta, huwag kang masyadong galit. Mga bata talaga. Hindi maiiwasan ganito araw-araw. Hindi ka nakatira sa baba niya, wala kang ideya kung gaano ka-istorbo itong munting anghel. Talaga! Sinabi ko lang sa kanya 1 oras ang nakalipas at hindi siya nakinig kahit kaunti. Ang mga matatanda sa pamilyang ito walang modo. Marta, naglalaro lang ng block ang bata. Hindi naman mahirap kontrolin at hindi naman masyadong malakas ang ingay, di ba? At Apartment 502, kunwari kang patay. Sinasabi ko sa'yo, hindi ito matatapos ngayon. Mamaya aakyat ako para makita ka at ipapahatol ko ito sa buong gusali. hatulan ito. Walang katwiran ang tulad niya. Kung manalo ka, magagalit siya. Kung matalo ka, doble ang higpit niya. Apartment 502, buksan ang pinto. Apartment 502, buksan mo ang pinto ngayon din. Papahatulan ko ito ng lahat ngayon. Kaya mo bang kontrolin ang iyong munting anghel o hindi? Apartment 502. Apartment 502. Nanay, natatakot ako. Okay lang, nandito si nanay. Pumunta ka roon maglaro. Takpan mo ang iyong tenga. Babalik si nanay, okay? Okay. Sige, ituloy mo. Ako! Oh, talaga? Kahanga-hanga yan. Tingnan mo. Kaya mo bang kontrolin yung munting anghel mo o hindi? Kaya mo o hindi? Isang oras bago mo kami inakusahan na masyadong maingay, binalot ko pa nga ang mga upuan at mesa ng makapal na foam. Naglatag pa ako ng sobrang kapal na karpet sa sahig. Nahulog lang ang bata ng isang maliit na bloke ng laruan sa sofa at nagrereklamo ka tungkol doon? Ako'y... Kung masyadong maingay, pumunta kayo sa pamamahala ng ari-arian.
May naitutulong ba ang nagtatantrum sa pintuan ko? Oh, sige na! Yang munting anghel mo ay sobrang ingay. At hindi mo man lang pinapayagang magsalita ang iba? Oh, may kondisyon ako sa puso. Paano ko kakayanin ang lahat ng ingay na yan? Kung may mangyari talaga sa akin, kaya mo bang panagutan yan? O ang may-ari ng apartment 402 ay may kondisyon sa puso. Hayaan mo na lang siya. Tama. Mas mabuti ang mabuting kapitbahay kaysa malayong kamag-anak. Patahimikin mo ang bata. Subukan yung mag-intindihan. Bakit kailangan pang gumawa ng eksena? Oo, sige. Tiisin mo na lang. Lilipas din yan. Mag-isip? Teasing? Sige. Ipakita mo sa akin ang medical report mo. Mula sa isang nangungunang ospital na may opisyal na selyo. Kung maipakita mo ngayon, luluhod ako at hihingi ng tawad. Kung hindi, nanloloko ka lang sa akin. Kung sino man ang mga has na makialam, hindi ko sila pakakawalan ng madali ngayon. Hintayin mo lang. Makikita natin. Nanay, tatahimik na ako, promise. Pasensya na. Kunin mo ito at maglaro ka sa kwarto mo. Oo. Clara, napakalinis ng bahay mo. At itong apartment, perpekto ang layout, maraming natural na liwanag, at maganda ang daloy ng hangin. Ikalimang palapag, hindi masyadong mataas o mababa. Clara, kung talagang gusto mong ibenta, tiyak makakakuha ka ng magandang presyo. Hindi mahalaga ang presyo. Kailangan lang mabilis. Clara, pwede bang magtanong, gaano kabilis ang mabilis? 1 linggo. 1 linggo? Iyan ay masyadong maigsi. Tiyak na ang presyo ay... Alam ko. Maaari akong pumunta 10% na mas mababa sa presyo ng merkado. 10%. Wow, Clara, malaking halaga iyan. Ang bahay mo ay nagkakahalaga ng 700,000 piso. Ang 10% ay 70,000 piso. Alam ko. 70,000 piso para bumili ng kapayapaan at katahimikan. Para bigyan ang anak ko ng kapaligiran kung saan hindi siya tatawaging munting anghel. Sulit ito. Pero meron akong 3 kondisyon. Oh, Clara, sige. Una, inuuna ang cash offers. Ayos lang yon, mapapaikli nito ang proseso ng malaki. Ikalawa, ang paglilipat ng pagmamay-ari ay dapat na kasing simple hanggat maaari. Mas gugustuhin kong hindi na ito asikasuhin. Pirmahan na lang ang mga papeles. Ayos din iyon, maghanap ng mapagkakatiwalaang mamimili at isang ahente na mag-aasikaso. Ikatlo, ayaw kong masyadong pakialaman ng mamimili ang mga kapitbahay. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ayaw kong napakialaman nila ang opinyon ng iba. Halimbawa, maaaring may mga kakaiba silang ugali o baka. Sila ay napakatigas ng ulo.
Relax, Clara. Ang paghahanap ng mga kliyente ang espesyalidad ko, lalo na ang mga kakaiba. Ang ilang tao ay hindi nauunawaan hanggat nasa malalim na problema. Apartment 402, Marta. Kumusta ang pamamahala ng ari-arian? Pamamahala ng ari-arian. Ginagawa ba ninyo ang inyong trabaho o hindi? Kumusta Marta? Pamamahala ng ari-arian? Hoy! Sa pagitan ng mga kapitbahay mangyaring subukang makipag-usap ng magalang. Apartment 402, Marta. Susubukan naming mamagitan. Mamagitan? Paano kayo mamamagitan? Hindi ba kayo nangako na mamamagitan nung nakaraang pagkakataon? Kaya ano ang nangyari? Lumala lang. Ang babaeng ito, Apartment 402, Marta. Mamagitan? Paano? Nung nakaraan hindi kayo... Apartment 402, Marta. Babae lang siya. Apartment 402, Marta. Apartment 402. Kasama ang kanyang munting anghel. Apartment 402, Marta. Marta, walang ama. Iyan ang problema. Sang babae, munting anghel. Ang mga salitang yon ay mas malupit pa sa munting anghel. Hindi niya iniinsulto si Andres. Iniinsulto niya ako. Ang yumaong asawa ko, ang aming pamilya. Ang subukang mga tuwiran sa mga taong ganyan ay walang kabuluhan. Lumalala lang sila. Pero gagawin ko siyang sumagot sa bawat salita na sinabi niya sa akin at sa aking anak. Hihingi siya ng tawad sa amin. Leonardo, maghanap ng mamimili sa loob ng 3 araw. Ibaba ko pa ang presyo ng 10,000 piso. Salamat. Dapat mong pag-isipan pa ito ng kaunti. Clara, hindi maganda ang lugar na ito. Sobrang nakafocus sila sa karanasan sa pamumuhay, mataas ang maintenance. Kapag nalaman ni Marta na nag-aasawa na sila, malamang araw-araw siyang pupunta para maghanap ng gulo. Walang katapusang gulo. Maghintay na lang tayo sa susunod. Maalalahanin ang mga kabataan at gusto nilang iwasan ang gulo. Sila rin. Baka hindi kayanin ang katulad ni Marta. Okay lang nga, Clara. Hindi nag-work ang huli, may susunod pa. Sige, kukunin ko na. Magaling, Ginoo. Maganda ang deal mo sa lugar na ito. Okay ang presyo. Babayaran ko ng buong cash. Kailan tayo makakapirma ng kontrata? Clara, ano sa tingin mo? Angkop ba? Kung maaari akong magtanong dahil binibili mo ang lugar ko, ano ang balak mong gamitan nito? Nasa musika ako. Anong uri ng musika? Pangunahing nagtuturo sa mga bata kung paano tumugtog ng drums. Ayun siya nga. Ito na nga, maaari ba kaming pumirma ngayon? Handa na ako. Nasa iyo ba ang kontrata? Maaari kong bayaran ang deposito ngayon, walang problema. Dito mismo, pare, bakit hindi tayo pumasok at umupo para mag-usap? Hindi na kailangan, dito mismo. Ayusin na natin ito ng mabilis. Sige. Sige, umupo ka, pare. Narito ang kasunduan sa pagbili. Tingnan mo, kung may problema, maaari nating ayusin agad. Hindi, okay lang. Tiwala ako na kayo ay mga profesional. Pumirma dito, tama? Oo, doon mismo. Reynaldo. Magandang pangalan yan. Clara, kung maayos lahat, pumirma na tayo. Ito ang aking tahanan, kasama ang aking anak, ngunit ngayon ako na mismo ang naglilipat. Ginagawa itong larangan ng digmaan. Magaling, binabati kita Ginoong De La Cruz, binabati kita Clara. Ang deal na ito ay ang pinakamabilis na naisara ko. At ito ang pinakamabilis na pagbili ko ng bahay. Ang deposito ay 100,000 piso. Ililipat ko ito sa iyo ngayon.
Ang natitira, ang huling bayad, ayon sa napagkasunduan, ay babayaran ng buo sa araw ng paglilipat. Walang problema. Siya nga pala, may mabilis akong tanong, maari ko bang baguhin ang layout dito? Ano ang nasa isip mo? Gusto kong sirain ang 2 pader para buksan ang espasyo. Okay lang ba iyon? Sisirain ang mga pader? Ang ingay mula doon ay mas malakas kaysa sa pagbagsak ng ilang blok ng laruan. Siyempre, Relax lang, Reynaldo. 2 pader dyan ay hindi load-bearing. Pwede nating tanggalin. Hindi makakaapekto sa kaligtasan ng gusali kahit kaunti. Mabuti iyan. At isa pa, sana makakuha ako ng mga susi agad para mapapasok ko na ang mga trabahador. Sa bagay, ang pagsasaayos ay tatagal ng ilang panahon at isang buong klase ng mga bata ang naghihintay. huwag kang mag-alala dyan. Nakahanap na ako ng bagong lugar. Kukuha ako ng mga tagalipat na darating ngayong araw. Hindi maantala ang trabaho mo. Sige, iyan na muna sa ngayon. Aalis na ako. Uy, Reynaldo, samahan kita sa labas. Apartment 502, seryoso? 2 araw pa lang gumagawa na naman sila ng ingay? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi kayo lalabas at magbibigay ng paliwanag, tatawag ako ng pulis. Sinasabi kong ginugulo ninyo ang kapayapaan at ginigipit ang mga kapitbahay. Sige lang, gumawa kayo ng ingay hanggat gusto ninyo. Maya-maya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na ingay. Hindi makapaniwala, anong klaseng tao gumagawa niyan? Umalis lang sila sa group chat? Akala nila makakalabas sila sa problema? Hindi pwede. Kung hindi ako makakuha ng sagot, pupunta ako sa pintuan nila araw-araw. Si Marta ay talagang kakaiba. Mukhang ang 502 ay masyadong takot magpakita, kaya nagtatago sila tulad ng mga duwag na sila. Kita? Nakita ng lahat iyon, di ba? Itong munting anghel sa Fimbado, sadyang ginagawa iyon. Gumagawa ng ingay araw-araw, pinipigilan ako at ang buong gusali na matulog buong gabi. Huwag kang mag-alala. Titiyakin ko na lahat ay makakuha ng sagot. Uy, Ginang Cruz, pwede mo bang i-donate lahat ng libro sa sulok? Sige, At iyong mga gamit doon, mga lumang damit at laruan, alisin mo na rin lahat. sige. Andres, Ma, bakit kailangan nating lumipat? dahil masyadong maingay dito, dadalhin kita sa bago, mas malaki at mas tahimik, okay? Babalik ba tayo? Hindi na. Dadalhin ni nanay si Andres sa bagong lugar para magsimula ng bagong buhay. Antok ka na, kargahin kita sa kama. Tatawagan kita kapag oras na kumain. Sige. Kargahin mo ako. Simula nang umalis ako sa grupo ng barangay, mas tahimik na ang telepono ko. Pero dahil sa ugali ni Marta, malamang akala niya tinakot niya ako palayo. Malamang nagmamayabang siya sa kung saan ngayon. Pero okay lang, kung mas mataas ang inaakyat, mas masakit ang bagsak. Kumain ka ng dahan-dahan. Pagkatapos mong kumain, isama ni nanay si Andres sa bagong bahay natin. Mabuting bata, huwag kang matakot. Uy, Salot! Buksan mo ang pinto! Nagtatago ka ba? Ang lakas ng loob mong hayaan yung anak mong pasaway na mag-ingay araw-araw? Wala ka namang lakas ng loob na aminin. Clara, sa tingin mo sapat na ang pag-alis mo sa group chat? Wala kang pagkakataon. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayong araw, dito ako tatambay. Mami, natatakot ako. Okay lang, huwag kang matakot. Ang bata pa ni Andres, dapat siya ay masayang namumuhay. Pero ngayon, araw-araw siyang natatakot.
Kahit ano, hindi ko hahayaang ang babaeng iyon ay bulihin ng anak ko. Andres, wala tayong ginawang mali. Kaya wala kang dapat katakutan. Naiintindihan mo? Hindi ba talaga ako ang nanggulo kay Ginang Cruz? Andres, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang maingay kanina? O ikaw ang nag-iingay at naglalaro ng magulo? Hindi. Narito lang si Andres tahimik na kumakain kasama ko. Paano siya naging abala doon? Kaya hindi natin hahayaang ang kalokohan ng iba ay magduda tayo sa sarili natin. Sige, Mami. Sige, kumain ka na. Kamusta ang paglilipat ng pagmamay-ari? Huwag kang mag-alala, Clara, maayos ang lahat. Si Ginoong De La Cruz ay magbabayad ng buong cash at gagamit ng pinabilis na proseso. Bukas ng 9 PM, pupunta tayo sa sentro ng palitan ng ari-arian para lang pumirma ng mga dokumento. Kapag tapos na, wala nang kinalaman ng apartment na ito sa iyo. Kaya gustong magpakaduwag ng babaeng yon, hintay ka lang. Salamat sa tulong. Habang nag-aayos tayo ng mga gamit, huwag maingay. Huwag abalahin ang mga kapitbahay. Sige, Clara. Salamat. Sabihin mo sa kanila na pababain ang ingay. Hindi naman sa nag-aalala ako na maabala si Marta. Ayoko lang na matapos niya akong siraan ay magkaroon pa siya ng dahilan laban sa akin. Ginoong De La Cruz, naayos na ang apartment. Handa ng lipatan anumang oras. Andres, tara na. Marta, at sa inyong lahat ng mga mausisa na mahilig sa drama, mga mahal kong kapitbahay, ang inyong magandang panahon ay sisimula pa lang. Oh, kaya balak mong dalhin ang iyong munting anghel at magtago. May sasabihin ako sa iyo. Ang pag-alis ay hindi makakapagligtas sa iyo. Sa sandaling bumalik ka at gumawa ng ingay, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Ikaw ang kausap ko! Tumigil ka dyan! Munting anghel, ikaw munting anghel! Ugh! Dalhin mo ang iyong munting anghel at umalis ka na at huwag kang magbalik! Mag-usap tayo mamaya. Swertehin sa trabaho. Mula ngayon, lahat ng tungkol sa mga apartment sa Kalye Sampaguita ay wala nang kinalaman sa akin. Ngayon, hayaang ang kulob. Lunurin ang lahat. Ang byuda sa apartment 502, ano na naman kaya ang ginagawa niya? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Nakakabaliw na. Paano matutulog ang mga tao? Eksakto. Kailan ba ito titigil? Simula pa kaninang alas 8 at nagpapadyak pa rin siya. Oo, eksakto. Walang tigil mula alas 8 ng umaga hanggang ngayon. Ang anak ko, Ginoong Santos mula sa 701, may online na klase siyang dadaluhan. Napakaingay, hindi man lang niya marinig ang sinasabi ng guro, Ginoong Santos mula sa 701. Nagreklamo na ba kayo sa pamamahala ng ari-arian? Kaya pala siya tumakbo kahapon kasama ang munting anghel na iyon. Plano na pala niya ito simula pa. Mga residente, Apartment 502 ay sumasailalim sa isang legal na pinahintulutang pagsasaayos. Nakafile ito sa pamamahala ng ari-arian. Sumusunod ang oras ng trabaho. Hinihiling namin ang inyong pangunawa. Legal na pinahintulutan? Anong klaseng pinahintulutan iyan? Tingnan ninyo mismo. Tawag mo dyan pagsasaayos? Gigibain na yata ang buong gusali. Tingnan ninyo, ang kisame ng apartment ko ay pumuputok at naglalagas ng alikabok. Ang may-ari ng 402, pakiusap huminahon. Ginoong Reyes, mula sa pamamahala ng ari-arian, pakiusap huminahon. Ayon sa regulasyon, pinapayagan ang oras ng pagsasaayos mula 8 AM tuwing weekday hanggang tanghali at 2 PM hanggang 6 PM. Si Ginoong Reyes ay nagsasabing legal na lahat. Wala akong pakialam kung legal. Ngayon, dapat nilang itigil ang construction. Wala tayong magagawa. Sige. Kaya hindi nyo iyon aksyonan, ako na ang bahala.
Ikaw, munting anghel, buksan mo ang pintong ito ngayon din. Gigibain mo ba ang buong gusali? Pare, kailangan mong makita ito. May sitwasyon sa pinto. Hoy mga kasama, kailangan na buksan ang studio ko parang kahapon pa. Maraming bata ang naghihintay para sa klase. Ang gusto ko lang ay gawin ninyong maayos ang trabaho at bilisan ninyo. Lahat ng iba ay hindi problema ninyo. Sige, sige. Dahil sisirain natin ang pader sa pagitan ng second bedroom at living room, kung bilis ang layunin, talagang lalong lalakas ang ingay. Perpekto. Gusto ko ang maingay na kapaligiran. Talagang pinapalakas nito ang aking daluyan ng kreatibidad. Tara, magtrabaho na tayo mga kasama. Sige, sige. Ginagawa mo to ng kusa, di ba? Nagpapanggap na hindi mo ako naririnig. Akala mo ba makakawala ka sa pananagutan sa pagtatago dyan? Inuutusan kita na itigil ang construction ngayon din o magsasampa ako ng reklamo. Hoy pare, sabi niya magrereklamo siya. Huwag kayong mag-alala mga kasama. Nai-report ko na ito sa pamamahala ng ari-arian. Ang renovation natin ay ganap na sumusunod at legal. Sige, sige, tara na mga kasama, bumalik na sa trabaho. Galit na galit ako. Isang byuda walang pumipigil sa'yo, akala mo malakas ka? Hindi ka ba magbubukas para sa akin? Tatawag ako ng tao para sirain ang pintong ito ngayon din. Ha? Paano nangyari, Marta? Natakot mo ba ang apartment 502? Matakot sa kanila? Oo, tama. Kumatok ako sa pintong yan ng matagal at walang nagabalang sumagot. Ang ingay mula sa loob ng lugar na iyon parang kulog. Ano ang gagawin natin ngayon? Nawala ba siya sa katinuan? Dati siyang napakabait at mahinahon. Ngayon, araw-araw siyang nag-iingay. Sadyang sinusubukan niya tayong mabuwisit. Kaya ano ang magagawa natin? Kung magpapatuloy ito, hindi na matitirahan ng gusaling ito, sinasabi ko sa'yo. Isang grupo ng mga walang kwentang talunan. Ayaw niyang buksan ang pinto. Bakit hindi na lang tayo magpabuwag ng pinto? Tama, wasakin ito. Meron akong WeChat ng Apartment 502. Tatawagan ko siya ngayon din. Bilisan mo, tawagan mo. Nako, ni-block niya ako. Ano? Na-block? Na-block din ako. Bakit naman niya gagawin yon? Wala naman akong ginawa sa kanya. Hindi ko naman siya ginawa ng problema. Hindi naman kailangan na siya'y parusahan kaming lahat ng ganito. Eksakto! Ang munting anghel na yan, paano siya naging ganito kasakim? Kinuha niya ang munting anghel at tumakas. At ngayon, araw-araw siyang maingay, pinapahirapan tayo. Tama. Daan, umiwas. Ano ba ang mga ito ang dami? Ano ang gusto niyang gawin? Bakit napakaraming metal na racks? May hindi tama. Ito ay tiyak na hindi normal na pagsasaayos. Napakaliit ng Apartment 502. Paano magkakasya ang napakaraming malalaking metal na racks? Oo. Naiintindihan ko na ngayon. Talagang hindi nakatira doon ang babaeng iyon. Malamang may balak siyang magtayo ng negosyo. Tatawag ako at ire-report siya. I-report siya. Magiging epektibo ba ang pag-report? Hindi ba ito mixed-use na residential complex? Pwede bang magparehistro ng opisina dito? Kahit mixed use, hindi ibig sabihin na pwede na siyang gumawa ng kahit ano. O baliwalain ang epekto sa atin. Teka lang, tiyak na tatawag ako sa kagawaran ng bumbero para i-report siya. Mabuti, tawagan mo. Tama, i-report siya. Kailangan natin siyang i-report. Sino yan? Kagawaran ng bumbero? Sino yan? Kawanihan ng negosyo? Ito ba ang ahensya sa proteksyon ng kalikasan? Gusto kong mag-file ng reklamo. Tinawagan ko ang kagawaran ng bumbero, kawanihan ng negosyo at ahensya sa proteksyon ng kalikasan. Papapuntahan nila agad ang mga tao para asikasuhin iyon. Hintayin ninyo hanggang mapatigil nila ang biyuda sa lahat ng konstruksyon. Apat na kwarto at 2 sala. Ito ay kalahati ulit na mas malaki kaysa sa dati naming bahay at ito ay single family home. Wala nang magrereklamo tungkol sa ingay. Yung 70,000 piso, sulit na sulit pare. Ang katahimikan na ito, hindi mo ito mabibigyan ng presyo. Hehehe, pagod sa paglalaro, sweetie? Eto, kumain ka ng prutas. Samsap. Sige, maglaro ka na. Uy, lumipat ka at hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi na ba ako ang best friend mo, ganun ba? Dahil lahat sa drama ng kapitbahay at ang bilis ng lahat ng nangyari, hindi ko lang talaga nasabi. Naku, binobola lang kita. Uy, hindi ba nakatira ang tiyak ko sa complex na yon?
Oo, narinig niya ang tungkol sa sitwasyon mo. Alam mo ba kung gaano ka badass ang lalaking bumili ng bahay mo? Pakinggan mo, giniba ng lalaki ang mga pader. Napakaingay. Sinabi sa akin ng tiyak ko. Sumabog ang chat group ng buong gusali. Talaga? Kilala mo yung babae na nakatira sa ilalim mo? Iyong babaeng Lim ang pinaka-umaaslang, pero ang bagong may-ari ay hindi man lang nagbukas ng pinto. Hindi man lang siya makita. Si Marta ay nasa dati niyang mga laro. Pero ngayon, hindi ako ang kalaban niya. Ito ay isang taong sumusunod sa ibang mga patakaran. Sabi mo swerte, no? May matapang na lalaki na dumating at sinibak siya para sa iyo. Swerte? Walang swerte na kasama. Ito ay maingat na inayos. Sa totoo lang, siya ay isang musikero. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang dati kong bahay para magsimula ng klase sa pagtuturo ng tambol para sa mga bata. Ang lalaking nahanap mo ay sobrang hardcore. Sa pagkakataong ito, si Marta talagang bumangga sa pader. Sa totoo lang, si Ginoong De La Cruz ay mabait na tao. Para pasalamatan ako sa pagbenta sa kanya ng apartment, nag-alok pa siyang turuan si Andres kung paano magpatugtog ng tambol ng libre. Pero nag-aalala ako na ang pagbalik ay maaaring mag-trigger ng trauma ni Andres. Clara, hindi maiiwasan ni Andres ang lugar na yon magpakailanman. Ang mga bata ay may maikling memorya. Ang pagpunta sa klase ng tambol ay maaaring makatulong sa kanya na malampasan ang mga takot na iyon unti-unti. May punto ka. Kung may iba pang mangyari doon, sasabihin ko sa iyo ang balita agad. Wala kang ideya kung gaano ako katindi tumawa. Alam ko. Pindutin para mag-record. Ano ba yung ingay na yan? Boom, boom, boom. Mas nakakainis pa sa drill. Wala talagang pahinga. Marta, hindi ba sinabi mo na ang kagawaran ng bumbero ay nagbigay sa kanila ng abiso ng pagwawasto? Bakit ganito pa rin kalakas? Lalong lumala. Oo, Marta, hindi mo ito naayos. Walang hiya talaga yung byuda na yan. Cancel! Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon, edi wala akong pangalan na Marta. Isasama ko kayo dyan mamaya. Pupunta tayo sa apartment 502 para magtanong. Buksan mo! Walang hiya ka! Ikaw ang munting byuda! Buksan ang pinto. May lakas ka ng loob na mag-renovate ng palihim, gumagawa ng lahat ng ingay na ito, pero wala kang lakas ng loob na harapin ako? Ano ang gusto mo? Teka, ito ang apartment 502. Paano napunta ang isang lalaki dito? Nasaan si Clara? Oo, hindi ba sa apartment 502 nakatira ang byuda na yan? Sino siya? Hinahanap ko yung munting byuda sa apartment 502. Hindi ko siya kilala. Hoy! Tumigil ka sa pagpapanggap. Ito ang apartment 502. Tiyak na nandyan siya. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw yata ang bago niyang laruang lalaki. Tinutulungan mo siyang magtago sa akin sinasadya, di ba? Nasaan si Clara? Palabasin mo siya. Itong si Clarang sinasabi mo ay ibinenta sa akin ang lugar na ito. Lumipat lang siya kahapon. Kung gusto mo siyang hanapin, humanap ka sa ibang lugar. Huwag mo akong gambalain dito. Imposible yon. Paano naging posible iyon? Ang munting biyudang iyon ay ang tanging lugar na pag-aari niya. Bakit naman niya ibebenta iyon? Maniwala ka man o hindi. Ngayon, huwag mo akong gambalain habang ako ay nagtatrabaho. Umalis ka na. Puro kasinungalingan yan. Tiyak na nakatira siya rito. Tinutulungan mo siyang magtago, di ba? Palabasin mo siya. Huling beses ko na itong sasabihin. Wala si Clara dito. Akin na ang lugar na ito ngayon. Huwag mo akong gambalain dito habang ako ay nagre-renovate at nagtatrabaho. Lahat kayo, lumabas na. Anong problema kay Marta? Hindi ba nangako siyang tutulong sa atin na makaganti? Bakit parang malapit na siyang umiyak sa takot? Ang yabang niya dati. Ngayon natatakot siyang kumilos kapag nakakasalubong ang matapang. Marunong siyang pumili ng kalaban. Tama. Kahit kanino man itong lugar, dahil nakatira ka rito, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Bakit ka nag-iingay sa inyong renovation araw-araw? Paano ako mabubuhay ng ganito? Tama.
Sabi ng pamamahala ng ari-arian, ganap na sumusunod at legal ako. Anong karapatan mo makisawsaw dito? Akala mo ba nakikialam ako? Gusto mong tumaya, tatawag ako ng pulis sa'yo. Sige. Sige, sabihin sa pulis gumagastos ako ng sarili kong pera para ayusin ang sarili kong apartment. Tingnan natin kung maglakas loob silang arestuhin ako. Ikaw, ako. Clara, bakit mo hinayaang gawin ito sa akin? Pagsisisihan mo ito, babayaran mo ito ng mahal. Mga kapitbahay, itong si Clara talagang umupa ng tao para gibain ang mga pader sa loob. Ang lalaking iyon ay pinagiba na ang pader sa pagitan ng kwarto at ng sala, ganap na giba na. Noong binuksan niya ang pinto kanina, nakita ko mismo gamit ang sarili kong mga mata. Ngayon sa loob, isa na itong malaking open studio. Pag-iba ng pader. Mga pader na may karga. Eksakto! Diyos ko, yan ay lubhang mapanganib. Nasaan ang pamamahala ng ari-arian? Bakit wala silang ginagawa? Iyan ang sinasabi ko. Mga kapitbahay, makinig kayo sa akin. Etong si Clara, ang ingay niya araw-araw ay isa ng bangungot. Ngayon, dinadala niya ito sa susunod na antas at ginigiba ang mga pader. Dahil sinubukan namin kausapin siya at ayaw niyang makinig, tayo dapat dalhin ito sa pamamahala ng ari-arian at maghain ng formal na reklamo. Tama, pumunta tayo sa pamamahala ng ari-arian. Itigil ang konstruksyon. Itigil ang construction sa apartment 502. Itigil ang konstruksyon. Anong nangyayari dito? Ginoong Reyes, Apartment 502. Pinabagsak ng byudang iyon ang pader na may karga. Bulag ka ba o ano? Kung gumuho itong gusali, ako ang unang mabaon. Wala ba kayong magagawa sa pamamahala ng ari-arian? Magfa-file ako ng reklamo. Magfa-file ako ng formal na reklamo. Magfa-file ako ng reklamo. Mga kapitbahay, lahat pakiayos, pakatahimik. Gusto namin ng aksyon. Uy, tumahimik kayo. Pakitahimik, pakiusap. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Okay, ito ang floor plan ng Apartment 502. Matapos i-verify sa Design Institute, ang inalis ng Apartment 502 ay hindi pader na may karga. Ang ginawa nila ay nasa saklaw ng legal na konstruksyon. Maaari kayong tumingin. Legal? Sinira niya ang buong integridad ng istruktura. At sinasabi mong legal iyan? Sinasabi ko sa inyo, ang pamamahala ng ari-arian ay Ano ang gagawin natin? Kaya ipinagbili ni Clara ang lugar at ang bagong may-ari mukhang magulo siya. wala akong pakialam. Si Clara ang nagdala sa kanya rito. Hindi siya pwedeng tumakas ng walang sala. Kunin ninyo siya dito ngayon. Kailangan niyang ipaliwanag ito sa aming mga muka. Tawagan ko siya. Walang sumasagot. Clara, nakuha na kita ngayon. Andres, sobrang dikit ka talaga sa video na yan. Gusto mong matutong mag-drum? Oo, gusto ko yan. Gusto ko talagang matutong mag-drum. Studio ni Reynaldo, malapit na yang matapos, di ba? Perpekto, pwede niyang turuan si Andres. 2 ibon sa isang bato. Clara. Clara, buksan mo. Kailangan ko pa yung dalhin ang anak ko sa kanyang klase. Umalis ka sa harapan ko. Clara, munting anghel. Ibinenta mo ang apartment sa lalaking si Dela Cruz. Ginawa mo yon para sadyang pahirapan ako, di ba? Sabihin mo, tama ba? Munting anghel, kumalma ka. Ako na ang bahala.
Hoy Clara, wala kang ideya. Yung si Ginoong De La Cruz na bumili ng lugar mo, nandoon siya araw-araw alam mo, ginigiba ang mga pader at nire-renovate, ginagalaw-galaw ang mga gamit. Ang ingay na ginagawa niya ay sobrang nakakabuwisit, mababaliw na ang buong gusali. Ang hotline ng reklamo ay babahay ng mga tawag. Ano ang kinalaman ko dyan? Paano mo masasabing hindi mo problema? Malinaw na sinasadya mo ito. Marta, ako na ang bahala. Clara, kahit hindi mo kasalanan, matatandang kapitbahay tayo rito. Pwede bang kausapin mo si Ginoong De La Cruz? Subukan mong ayusin. Ginoong Reyes, naibenta ko na ang apartment, malinaw at walang utang. Legal ang kontrata at lahat ng proseso. Sa legal na pananalita, ang apartment na yan ay sa pamilya De La Cruz na. Hindi na sa pamilya Garcia. Ikaw? Huwag! Tingnan mo, tungkol dito. Alam ko yan. Gawin mo lang kaming pabor, okay? Kung magpapatuloy pa ito, kami sa pamamahala ng ari-arian ay hindi na rin makakayanan. Noong dinala ni Marta ang mga tao para harangan ang pintuan ko at insultuhin ang anak ko, nasaan ang pamamahala ng ari-arian? Bakit hindi kayo nag-usap tungkol sa pagmamahal ng kapitbahay? Ngayong may problemang hindi ninyo kayang lutasin, Ginoong Reyes. Hindi ganyan ang trabaho. Clara, ginawa mo yun ng kusa. Kasalanan mo to lahat. Anong ibig mong sabihin? Sandali lang. Hayaan mong matapos si Clara. Sige, papatuloy ka. Ako, hindi ko lang... Kaya, gawin. Clara, ikaw munting anghel. Hindi pa ako tapos sa'yo. Clara, buksan mo tong pinto ngayon din. Clara! Marta! Sige. Clara! Itong bagong tao sa apartment 502 mahirap ngang asarin. May pera at lakas siya at kabisado ang batas. Wala tayong panalo laban sa kanya. May kumpletong papeles siya. Kahit ang pamamahala ng ari-arian ay walang magawa. Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi pwede. Talagang hindi natin ito pwedeng palampasin. Kung may taong tulad niya dito, magdudulot lang siya ng problema sa ating lahat. Kung magkakaisa tayong lahat at ihabla siya sa korte, hindi siya maglalakas loob na tumangging itigil ang konstruksyon. May kumpletong papeles siya, ganap na sumusunod at legal, walang tulong ang kaso. Kung hindi mo pinalayas ang ina at anak na iyon, hindi tayo magkakaroon ng sakit ng ulo na ito. Ginoong Santos. Sa totoo lang, nakatira ako sa ikalawang palapag. Hindi ako masyadong naaabala ng ingay. Kaya ko naman tiisin. Ang pinakamalalang ingay ay nasa ika-4 at ika-5 palapag. Kami sa ibabang palapag ay apektado pero hindi naman matiis. Para sa akin, hindi ako sasali sa gulo na ito. Ma'am. Ikaw? Kayong lahat, hindi kayo pwedeng umalis. Kayong lahat, tumigil kayo dyan! Mga duwag na walang gulugod. Wala nang paraan. Talagang hindi natin ito pwedeng palampasin. May tao ba dyan? Pamangkin. Gawin mo ng pabor ang iyong tiya. Tahimik na sa apartment 502. Itinigil na nila ang konstruksyon. Sa wakas, sino ang nagpatigil sa kanila? Anghel! Salamat sa Diyos, wala nang renovation, pakiusap. Matagal na akong hindi nakatulog ng maayos. May nagalit ba sa apartment 502? Bakit bigla silang tumigil? Sino pa kaya ang gumawa? Ang pamangkin kong lalaki siya. Siya ang kapitan ng pagpapatupad ng code. Pinuntahan ko siya kahapon. Sabi niya, tungkol sa ingay ng renovation ng 502, naglabas na sila ng abiso ng pagwawasto. Hindi na maggiba ng pader ang 502. Ang galing. Kita mo? Anong sinabi ko sa inyo? Ang kabutihan ay nananalo laban sa kasamaan. Matapos ang aking pagsisikap nitong mga nakaraang araw at paulit-ulit na reklamo, sa wakas ay napaurong ko siya. Si Marta ay talagang kakaiba. Kaya si Marta pala ang gumawa ng lahat. Ang dami mong nagawa. Maraming salamat, Marta, para sa atin sa wakas ay makakatulog tayo ng maayos. Sa mga taong ganyan, kapag mas natatakot ka sa kanila, lalo kanilang aapakan. Kailangan nating manindigan. Tama. Bilang isang matagal ng residente ng complex na ito, ang pagpapanatili ng kapayapaan dito ay aking tungkulin, alam mo. Si Marta talaga. Alam niya kung paano harapin ang mga basagulero. Halika lahat, bigyan natin si Marta ng palakpakan. Sige. Hoy, tumigil kayo mga kasama, walang anuman talaga. Ginagawa ko lang ang bahagi ko. Kung sino man sa inyo ang magkaroon ng problema sa hinaharap, pwede kayong lumapit sa akin. Hanggat nasa tama kayo, susuhay ko kayo.
Clara, makinig ka. Mukhang tumigil ang renovation sa apartment 502. Sabi si Marta ang nag-report. Sa tingin mo nagawa niya talagang ipasara ito? Mukhang magsisimula na ang pangunahing kaganapan. Anong ibig mong sabihin? May iba pa siyang galaw. Sa pagkakaalam ko, ang drum studio ni Reynaldo ay halos tapos na. Ano sa tingin mo ang gagawin ng isang halos na renovate na drum studio? Ano pa bang gagawin nito? Magbukas ng klase, syempre. Eksakto! Daan. Tigil, ano ito? Ano to, ang laki para sa street stall? Nako, kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang drum set, tama? Ano, isang drum set? Akala ko tumigil na ang renovation, inaakyat ang mga ito rito para magsimula ng klase? Hindi naman talaga siya magsisimula ng klase, di ba? Paano kami makakapagtitiis ng ingay na yan? Oo. Hindi, talagang hindi. Hindi siya maglalakas loob. Dito kami nakatira. Hindi ka pwedeng magtugtog ng tambol dito. Alam mo ba, tatawagan ko ang pulis sa kanya ngayon. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Hoy Ginang, sino ka? Bitawan mo. Naglipat lang kami ng gamit ayon sa request. Huwag kang magdrama. Tara na! Marta, wala pa tayong lahat ng detalye. Kung mag-file ka ng maling report, kailangan mong sagutin ang mga opisyal ng seguridad. Baka nagkaintindihan lang tayo. Nagkaintindihan? Baka nagkamali lang nang nakita ang bata. Natakpan ng itim na tela, mahirap makita ng mabuti. Bukod pa na warningan na ang apartment 502. Siguradong hindi na sila magluloko sa atin. Sige. May punto kayo mga kasama. Gayunpaman, bukas ay Sabado. Hindi pa nga oras ng renovation. Tingnan natin kung anong bagong kalokohan ang gagawin niya. Alas 8 na! At ang tahimik ngayon, mukhang iyang basagulero sa apartment 502. Ay sumuko na? Oras na para sa mahaba, masarap na tulog. Sige, mga magiging munting musikero. Ngayon, magsisimula tayo ng unang aralin sa drum set. Matututo tayo ng mga pinakapangunahing at mahalagang nota, quarter notes, 8th notes at 16th notes. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. 3, 2, 1, go! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige, munting mga musikero, bumalik sa inyong mga pwesto. Mag-rock and roll tayo. Tara. Eto na naman, yung munting anghel. Tatawagan ko ang pulis sa kanya. Diyos ko, anong ingay yan? Tulong. Pakiramdam ko lalabas ang puso ko sa dibdib ko. Natakot ang sanggol ko at nagsimulang umiyak. Papatayin nito ang isang tao kung magpapatuloy. Opisyal ng seguridad, halika rito. May matinding ingay na polusyon sa mga apartment sa Kalye Sampaguita. Nako, opisyal, kapitbahay ako niya mula sa ibaba apartment 402. Ang patuloy na ingay ng kanyang pagsasaayos ay binabaliw na ako. Pero tingnan mo, ngayon sinimulan niya ang buong klase sa pagtuturo ng tambol. Malinaw na gusto niya kaming saktan, sadyang, para lang pahirapan ang lahat sa gusali. Nagpapatakbo ka ng klase dito? Meron ka ba ng tamang lisensya at permiso? Opisyal, isang masunurin sa batas na mamamayan ako, alam mo. Narito ang aking mga lisensya sa negosyo, permiso sa pagtuturo at pagsusumite sa kagawaran ng bumbero. At ang aking mga klase ay nasa loob ng legal na oras. Hindi pa ako nagdaos ng klase sa mga opisyal na araw ng pahinga o pista opisyal sa buong araw. Halos hindi ito maituturing na istorbo, di ba? Ngunit may mga tao na pumupunta dito na ginagambala ako buong araw. Mas maingay pa sila kaysa sa aking drum set.
Iyan ay kalokohan. Gumagawa ka ng lahat ng ingay na yan araw-araw. At tinatawag mo yung hindi istorbo? Nako, ang ingay na ito ay nagbibigay sa akin ng pagbagsak ng nerbiyos. Opisyal, arestahin mo na siya! Ginoong Reyes, ito ay isang kasong sibil, hindi ito sakop ng aming jurisdiksyon. Tapos ka na at hindi ka pa nagmamakaawa. Dadaling ka ng opisyal sa anumang segundo. Iiyak ka ng todo pagkatapos. Malapit ka ng mamatay, hindi ka pa rin hihingi ng awa. Darating ang opisyal anumang oras para hulihin ka. Paiiyakin ka nito. Sis! Tiningnan namin yon. Nasa ayos at kumpleto ang business license at filings. At ang oras ng operasyon ay nasa regulasyon din. Ginoong Reyes, bilang property manager, ikaw ang mamamahala sa follow-up at koordinasyon sa susunod. Sige. Ingat. Opisyal! Marta, pakiusap. Huminahon ka. Tiningnan na namin ito. At lahat ay tama. Ginoong De La Cruz. Ang kanyang business license ay talagang ganap na sumusunod at legal. At ang schedule ng klase ay nasa regulasyon din. Kaya, opisyal, hindi kami maaring magsagawa ng anumang mapilit na hakbang laban sa kanya. Ano? Ginagawa niya ito ng kusa. Pero, Ginoong De La Cruz, kahit na nasa ayos ang iyong papeles at nasa regulasyon ng oras dahil sa mga kapitbahay na nakatira sa itaas at ibaba, tiyak na magkakasalubong kayo. Dapat pa rin panatilihing mababa ang ingay. Huwag nating gawing awkward ang relasyon ng magkapitbahay. Sige, nakuha ko. Gagawin ko ang makakaya ko. Ikaw, Sige. Well, subukan nating lahat na maging maunawain. Kaya't itigil na natin ito dito. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Ginoong Reyes. Ako, hindi ko ito tinatanggap. Mahilig kang magreklamo, hindi ba? Sige, magreklamo ka. Nasa ayos ang aking papeles at lahat ay legal at sumusunod. Pwede kang magreklamo hanggang sa itaas. Wala rin itong magiging epekto. Bakit? Bakit? Hindi kita kilala. Bakit mo ako ginaganito? Ang gawa mo, babalik din sa'yo. Totoo ang karma. Hindi mo pa ba gets ngayon? Isipin mo. Marta, hindi mo ba sinabi na ikaw na ang bahala sa kanya? Bakit maingay pa rin? Eksakto, sabi mo takot siya. Kaninong kasalanan ba talaga ito? Kung hindi lang may nag-chat araw-araw sa grupo na nagsasalita ng masama tungkol sa anak niya, ibebenta ba niya ang kanyang bahay? Maayos naman tayong lahat. Kailangan mo pang makipag-away at tingnan mo ang nangyari. Nagdala ka ng malas sa atin. Ngayon lahat tayo naghihirap dahil sa iyo. Masaya ka na ba ngayon? Dahil sa sarili mong interes, sinira mo ang buong gusali. Kung hindi dahil sa iyo, Hindi tayo magkakagulo. Paano kami mabubuhay ng ganito? Hindi ako! Tara, alis na. Siya ay salot. Tara na! Isang masamang mansanas nakakasira ng buong grupo. Hindi ako! Clara, ang nangyayari kay Marta ngayon, sinadya mo ba ito? Binenta ko lang ang apartment ko, iyon lang. Para bigyan siya ng lasa. Kung ano talaga ang ingay. Bilang isang solong ina, mahirap siguro para sa'yo. Pero si Marta hindi basta-basta. Kapag nalaman niya, hindi kanya patatawarin pati si Andres. Ang nangyayari sa kanya ngayon, kasalanan niya iyon. Bukod pa ron, kahit pumunta siya rito, mahigpit ang seguridad dito. Hindi siya makakapasok. Mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi. Kumusta? Ako to. Gusto kong ipaalam sa'yo ng maaga. Baka may mga estranghero na susubok na bumisita sa akin o magtatanong tungkol sa akin. Kung mangyari iyon, pakiusap, tanggihan mo sila at huwag ibigay ang aking address o anumang personal na impormasyon. Naiintindihan ko, Binibining Garcia. Mayroon kaming mahigpit na patakaran sa pagpaparehistro ng bisita. Hindi namin kailanman lalabagin ang privacy ng aming mga kapitbahay. Maaari kang mapanatag. Gayon din dadagdagan namin ang mga patrol sa paligid ng iyong gusali. Salamat. Ayos ka na ba? Ito ba ang pilak na lakit ng anak mo? Natagpuan ko ito sa isang siwang sa ilalim ng kama. Oo. Ito nga, matagal nang nawawala ito. Akala ko naiwan ko ito sa labas. Hindi ako makapaniwala na natagpuan mo ito. Kailan ka libre? Pwede akong pumunta. Ngayon ay okay. Ang aking klase ng rock matatapos ng maaga ngayon. Plano kong magkaroon ng late session bukas. Okay. Lumapit, tingnan ninyo. Thunder Drum Studio ay opisyal ng bukas. Nag-aalok kami ng pop, rock at mga klase para sa mga nagsisimulang bata. Bukas na ang enrollment at marami pang mga espesyal na kurso. Ginagarantiya naming matututo ka. Babalik ang pera kung hindi. Salamat sa inyong suporta.
Ano ang gagawin natin? Oh, bilis-bilis. Ay nako, plano niyang manatili dito ng pangmatagalan. Nako, hindi ako nakatulog kahit saglit buong weekend. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ako ng pagbagsak ng nerbiyos. Ginagawa niya ito ng kusa. Malinaw na sinusubukan niyang pahirapan ang buong gusali. Kasalanan lahat ni Marta. Alam mo ba, noong nakatira dito ang byuda at ang kanyang ulila, napakatahimik ng ating buhay at ito ay dahil lahat sa iyo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ako yon. Noong napakaingay ng pamilya ni Clara, hindi ko ginagawa ang lahat ng iyon para lang sa sarili ko. Ito ay para sa lahat. Para sa kapayapaan ng buong complex natin. Huwag kang manghas na gamitin ang lahat bilang iyong dahilan. Alam ng lahat sa kompleks, isa ka lang gumagawa ng gulo. Tingnan mo ngayon, meron tayong isang Diyos ng tambol. Pamamahala ng ari-arian, wala silang gagawin. Pulis, hindi sila kikilos. Ikaw lang ang sumira sa ating lahat. Tama yan, ang gulo na ito ay dahil sa'yo. Hindi ko intensyon ang alinman dito. Hindi ko rin kaya ang ingay. Nagdurusa rin ako, alam mo. Karapat-dapat ka lang dyan. Ang byuda at ang kanyang ulila ay namumuhay lamang ng tahimik pero ikaw ay naghahanap ng gulo. Kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Sige. Ikaw ang nagpasimula ng gulo na ito. Ngayon sabihin mo sa amin ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Oo, ikaw ang magsabi sa amin. Ano ang plano mo? Okay lang. Tiyaga lang ng konti lahat. Magiging mas maganda bukas. Ang mga klase na ito ay karaniwang tuwing weekends, tahimik sa weekdays. Baka hindi maingay bukas, okay? Pagod na kami. Gaano pa ba natin ito matitiis? Kainis na lugar. Hindi ko na kaya kahit isang segundo pa dito. Lilipat tayo. Kailangan nating umalis dito. Ibenta natin lahat ang ating mga apartment. Kumalat na sa mundo ng real estate. Sabi nila, ang gusali natin ay sinumpa ng isang Diyos ng tambol. Ang sino mang bumili dito ay malas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi na tayo maaaring manahimik na lang. Tuwati hindi na lang sa pagitan ng apartment 402 at apartment 502. Ito ay nakakaapekto sa interes nating lahat. Kailangan nating pagsama-samahin ang lahat. Sinubukan na namin lahat. Tumawag ng pulis, nagreklamo, lahat na. Sinubukan na namin ang lahat ng posibleng solusyon at wala ni isa ang gumana. Tingnan mo, ito ay mixed-use na residential complex. May lisensya sila para legal na mag-opera at wala tayong makitang mali sa kanila kaya wala tayong magagawa tungkol dito. Pag-isipan nating lahat ito muli. Tingnan kung merong iba pang mga opsyon. Paano ito? Mag-ipon tayo ng pera? Bayaran siya para maalis ang problemang ito. Palayasin na lang siya. Palayasin siya. Mukha ba siyang nangangailangan ng pera? Ang kanyang kwarto na puno ng kagamitan ay makakabili ng kalahating bahay. Paano kung tuluyan tayong matatalo sa magkabilang panig? Kaya ano ang gagawin natin? Magtitiis na lang tayo? Kaya pumunta tayo sa korte. Hindi ba si Arturo ay isang abogado? Idemanda natin siya dahil sa ingay na nakakagambala. Oh. Mahirap. Ang mga kasong sibil ay tumatagal ng walang katapusan at ang pagkalap ng ebidensya ay isang bangungot. Kahit pabor sa atin ang desisyon ng korte, pipilitin lang siyang magbayad ng ilang daang piso o kaya pilitin siyang maglagay ng soundproof. Bukod pa rito, naka-soundproof na niya ang lugar. Ang pagsasara ng kanyang negosyo ay isang imposibleng pangarap. Ano ba ang dapat kong gawin? Si Clara iyon. Lahat ng ito ay gawa ng biyudang iyon. Kakalipat lang niya at pagkatapos ay lumipat agad yang si Dela Cruz. Siguradong magkasabwat sila para pahirapan tayo. Kung sino man ang nagbenta ng apartment ay dapat managot. Tawagan mo siya pabalik. Papuntahin mo siya para ayusin ang gusot na ito. Tawagan mo siya pabalik. Lahat tayo dapat pumunta at hanapin siya. Lakas sa bilang. Tara, kunin natin siya. Tabi. Lahat kumalma. Narinig ko kayong lahat. Lahat ng sinabi ninyo. Ang plano ninyo ay hindi gagana. Hindi talaga ito makatotohanan. Hindi. Hayaan mo akong matapos. Tingnan ninyo, ang mga ari-arian sa kahoy na akasya ay ang pinakamagandang komunidad sa buong lungsod. Ang kanilang seguridad ay nangunguna rin. Kung magkakagulo kayo doon, maaari kayong mapagkamalang isang iligal na pagtitipon. Maaari kayong makulong. Hindi na ako sasama. Ako ayaw kong mapahiya ang sarili ko ng ganyan. Mga matatanda na kayo, ano ang kinakatakutan ninyo? Gusto ba talaga ninyong panoorin ang pagbagsak ng halaga ng ating mga ari-arian? Gusto ba ninyo na lahat tayo ay magkaroon ng pagbagsak ng nerbiyos? Aba. Clara,
Kumalma. Kumalma. Nagsasama-sama pa rin tayo rito, di ba? Nagpaplano ng party at hindi man lang naisip na imbitahan ako. Hindi ganyan ang pakikitungo sa inyong bagong kapitbahay. Oh, nandyan ka pala, Ginoong De La Cruz. Oh, sige na, ano ba ang sinasabi mo? Lahat kami rito ay pinag-uusapan ka lang. Munting anghel. Ano? O sige. Sinasabi lang namin kung gaano kasigla ang komunidad mula nang lumipat ka. Ayos, ngayon, mayroon akong iba pang magandang balita para sa lahat. Ang aking studio ay nag-enroll lang ng 20 bagong estudyante. At simula sa susunod na linggo, magdadagdag kami ng klase sa maagang edukasyon ng bata at isang midnight rock session. Kaya salamat sa inyong suporta. Pero, Ginoong De La Cruz, hindi mo ba iniisip na medyo lumalabis na? Ibig kong sabihin, itong midnight rock ay makakaistorbo sa mga kapitbahay. Ang aking lugar ay soundproof. Kayong mga kahanga-hangang kapitbahay ay may magagandang ugali. Hindi ba kayo makapagtiis? Clara, magsalita ka. Kumbinsihin mo si Ginoong De La Cruz. Kung tutusin, dating bahay mo rin ito. Noong binubuli ako at si Andres, lahat sila ay sumipsip sa mga malakas at niyurakan ng mahihina. Pinilit nila akong manahimik. Ginoong Reyes, naibenta ko na itong lugar. Wala na akong nakatira dito ngayon. Bakit mo ako dinadamay sa gulo na ito? Ano ang ibig sabihin yan? Matalino ka pala, Clara. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa. Ilang beses lang naman akong sumigaw sa anak mo. Kailangan ba talagang magdala ng basagulero para maghiganti sa amin? Bantayan mo ang bibig mo, isa akong lehitimong musikero. Patuloy kang magsalita ng basura o sasampalin kita hanggang sa mawalan ka ng malay. Magpalamig muna tayo. Clara? Magkapit bahay tayo, alam mo naman. Hindi namin pinagsalitaan ng masama ang anak mo. Bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Huwag na! Mga kapitbahay, ha? Kaya noong inapi ang pamilya ko, bakit walang pumanig sa amin? Noong nasa group chat ang anak ko at tinatawag na munting anghel, bakit kung gayon walang nagsalita para sa amin? Ngayong nasa mahirap kayong sitwasyon, sinusubukan ninyo akong i-blackmail sa moral? Kayo na tinatawag na mabubuting kapitbahay, nasaan kayo noon? Noong mahalaga, nakatayong lang kayo. Lahat ng ito ngayon ay siyang dinala ninyo sa inyong sarili. Sa huli, itong buong gulo, kung sino man ang may kagagawa nito, sila ang hanapin ninyo, hindi ako ang ina ninyo. Walang dahilan para ako ang mag-ayos ng gulo ninyo. Mga kaibigan, kayo na ang bahala ngayon. Eto, naku, anong gagawin natin ngayon? Ang ingay ng tambol mula sa apartment 502, walang tigil araw-araw. At ngayon hindi na natin maibenta ang ating mga bahay. Paano tayo mabubuhay ng ganito? Masaya ka na? Kasalanan mo ito. Kung hindi mo sana sinigawan ang anak niya noon, mangyayari pa ba ang lahat ng ito? Lahat tayo ay sinumpa ng pinakamasamang kapalaran. Dahil ikaw ang kapitbahay namin. Ikaw ang malas, umalis ka dito. Ngayon na! Umalis ka! Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Ingatan mo ang iyong bibig. Noong nagreklamo ako tungkol sa ingay ng 502, kayo ay nasa panig ko. Ngayong may problema, ako ang sinisisi ninyo. Kayo ay mga walang utang na loob. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Dahil sa iyo tayo ay nasa gulo na ito. Tama! Akala mo tama ka? Ikaw, anong ikaw? Lagi kang nagmamataas, pero pag may problema, nagiging duwag ka. Aray! Ginoong Santos. At ikaw, kayo ay mga walang utang na loob. Noong una, para sa kapayapaan ng kapitbahayan, pinagod ko ang sarili ko. May isa ba sa inyo na tumulong? Pinagpaguran ko ito. Si Ginoong Santos ay isang mabait at maayos na tao. Ginawa mo siyang galit na galit kaya inatake siya sa puso. May konsensya ka ba? Kayo ay mga makasariling tao. Wala kayong karapatang punahin ako. Wala kaming karapatang punahin ka? Pero may karapatan akong hampasin ka. Ikaw ang malas. Hampasin siya! Tigil, hoy! Tigilan na ang away! Tigilan na ang away. Tigil, halika na, tigilan na. Ano bang ginagawa ninyo? Tigil! Tigilan na ang away, tigil. Hoy Andres, mahal, sige, mag-practice ka na mag-isa. Kung may hindi ka maintindihan, tawagin mo lang ako.
Yung batang si Andres, pag nagsimula na mag-drum, hindi na mapigilan. Parang nasa trance o ano. Sabi mo pa? Akala ko gusto niya yung mga mas relaxing na laruan. Sino mag-aakala na magiging addict siya sa rock music? Siguro naman niya yan sa'yo, Binibining Garcia. Parati kang tahimik at mahinahon. Pero may apoy ka rin sa loob. Eh kasi wala ka pang anak. Hindi mo alam ang pakiramdam ng pagiging magulang. Yung sarili kong anak, yung lagi kong pinoprotektahan, binubuli ng ibang tao. Aling magulang ang manonood lang at magtitiis? Tapos na ang klase ni Andres. Mami, ang dami kong miss sa'yo. Miss din kita. Sinabi ni Ginoong de la Cruz kay Mami na ang galing mo raw sa klase ngayon. Kaya naisip ko magprito tayo ng manok. Yay! Tara na. Isasama kita sa labas. Tara na. Sige, tama na. Iiwan muna kita dito. Salamat sa lahat, Andres. Magpaalam ka kay Ginoong de la Cruz. Paalam, Ginong de la Cruz. Dahil lahat yan sa byuda. Pinagplanuhan niya ako. Dahil sa kanya, saan man ako pumunta, pinapalo ako. Sinusumpa ako siya. Sumpa ako na mamatay siya ng miserable. Hindi, teka. Kasama niya ngayon si De La Cruz. Wala akong kalaban-laban. Baka mapalo na naman ako. Dahil hindi umubra ang pagmamakaawa na kansilahin ang klase, siguradong mararamdaman mo ang lakas ng opinyon ng publiko. Well, sa ikatlong palapag nakatira ang isang pamilya ng maliliit na fox. Tingnan mo, ang munting fox ay umaakyat sa hagdan. Pataas. Ito ang bahay na lagi kong gusto. Wala nang masasama at mapapait na kapitbahay. Wala nang peking pagiging magalang. Kung saan si Andres ay masaya araw-araw. Iyan lang ang kaligayahang kailangan ko sa buhay. Kumusta? Anong meron? Kumusta, Clara? Si Marta ay talagang nawalan ng bait. Nag-post siya tungkol sa'yo at kay Reynaldo sa lokal na forum. Sumulat pa siya ng mahabang tirada. Alam ko nang gagawa siya ng eksena, pero hindi ko inakalang ganito siya kabilis kumilos. Sinabi sa akin ng aking tiya, nangalap siya ng maraming mamamahayag at tinutugis din niya si Reynaldo. Ito ay magiging mahirap harapin. Mananaig ang katarungan. Hindi siya makakagawa ng tunay na gulo. Dahil gusto mong palakihin ito, perpekto. Sumabay tayo sa alon na ito at ayusin ang lahat ng ating mga score. Minsan at para sa lahat. Ay nako, kayong lahat na mababait na tao dyan, kailangan ninyo akong tulungan para makamit ang katarungan. Isa lang akong ordinaryong ginang sa kapitbahayan. Mabuti kong pinaalalahanan ang ginang sa apartment 502 na bantayan ang kanyang anak. Sino ang mag-aakala? Masasaktan ko pala ang dating may-ari, si Clara. Ibinenta niya ang apartment sa isang drummer. Nababaliw na ako dahil sa kanya. Binibining Lim, huwag kang mag-alala. Kami ay mga mamamahayag. Tutulungan ka naming lahat makamit ang katarungang nararapat sa iyo. Ano ang ingay na ito? Anong nangyayari dito? Mga mamamahayag. Siya yan! Si Clara yan! Siya ang may sama ng loob sa akin. Ibinenta niya ang lugar na ito sa isang gangster. Nagkakaisa sila para pahirapan ako. Malapit na akong mabaliw sa nerbiyos. Tingnan mo kung gaano siya kaawa-awa. Binubuli hanggang sa ganitong estado. Kailangan siyang ilantad. Yung drum set sa apartment 502, ito ay salot sa lipunan. Dapat silang magbayad para dito. Anong klaseng ina ito? Napakasama. Hindi mo ba gustong gumawa ng mabuting karma para sa anak mo? Binibining Lim, inilalantad ko sila ngayon. Ang buong bansa ay hindi sila hahayaang makaligtas. Tama. Tingnan. Tingnan ito. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang pagiging patas? Kami bang ordinaryong tao ay dapat lang na mabuli ng mga walang hiya tulad nila? Ganun ba? Nakikiusap ako sa inyo, tulungan ninyo ako! Wala kang patunay.
Walang batayang akusasyon ito. Bawat salitang sinabi mo, na-record ko lahat. Sige, ipagpatuloy mo ang pang-iinsulto kung kaya mo. Kapag nasa korte na, hahabulin ko kayong lahat. Anong ibig mong sabihin walang ebidensya? Ang ingay mula sa apartment 502, iyan ay hindi mapasusubaliang patunay. Dahil hindi kayo magkasundo, pakinggan muna natin si Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz, nariyan ka ba? Kami ay mga mamamahayag. Gusto naming magtanong tungkol sa alitan ng magkapitbahay. Gusto ka naming makapanayam. Ang kapal ng mukha mo. Pumunta ka sa pintuan ko para mag-away. Ginoong De La Cruz, sakim ka sa pera, wala ka nang pakialam kung sino ang masaktan. Kakampi mo ang dating may-ari, Binibining Garcia, ginigipit ang mga kapitbahay sa ingay. Kaya, totoo ba iyon? Manunulat, bata ka ba? Hindi mo man lang maibukod ang tama sa mali. Ang studio ko ay tumanggap na ng napakaraming estudyante. Kung ako ay masamang tao, sinong magulang ang maglalakas loob na iwan ang anak nila sa akin? Isang bibig ang kailangan para kumalat ang chismis. Pero isang buhay para linisin ang pangalan mo. Ngayon sa harap ng lahat, ihahayag ko ang katotohanan. Mas mabuting bantayan mo ang iyong munting anghel. Kung makarinig pa ako ng ingay, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Binibining Lim, ito ba ang tinatawag mong maliit na kasinungalingan? Binibining Lim? Ikaw, paano mo nagawa sa publiko insultuhin ang isang bata? Hindi totoo yan! Gawa-gawa niya yan! Huwag kang maniwala sa kanya! Wala akong ginawa niyon! Hayaan ninyong ipakita ko sa inyong lahat ang iba pa. Ako ay isang negosyante na nagbabayad ng buwis. Kahit papaano ay ginawa akong miyembro ng gang at mobster sa kanyang kwento. Kaya iyon ang tunay na kwento. Binibining Lim, ikaw ang tunay na walang hiya dito. Tinatawag ang isang bata na munting anghel. Isa kang napakasamang babae. Mga kaibigan mula sa press, ako si Clara. Tungkol sa mga online na nachismis, mga insulto, at paninirang puri na ikinalat ni Marta mula sa apartment 402. Laban sa akin at kay Reynaldo, nag-hire ako ng abogado at nakalap ang lahat ng ebidensya. Marta, binibigyan kita 24 oras upang tanggalin ang post na iyon at humingi ng tawad. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Mga reporter, kailangan ninyo akong paniwalaan. Siya ang nagsiset up sa akin. Talagang hindi ko ginawa iyon. Wala akong tiwala kahit kanino. Sa ebidensya lang ako nagtitiwala. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong tulad mo na pinipilipit ang katotohanan at nililinlang ang lahat. Pasensya na, humihingi ako ng tawad sa aking kilos kanina. Simula ngayon, titiyakin kong ang kanyang mga krimen ay mailantad sa mundo at makakuha ka ng katarungang nararapat sa iyo. Salamat. Lagi akong naniniwala na ang katarungan ay laging mananaig. Paalam. Marta, ano ang pakiramdam kapag tinamaan ka ng sarili mong bumerang? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Mukhang hindi mo pa alam kung ano ang iyong maling ginawa. Ang pakikipag-usap sa isang tulad niya ay isang lubos na pag-aaksaya ng oras. Tara na, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang paligid. Wala akong ginawang mali. Hindi ako mali! Kayo ang mga hindi marunong mag-iba ng tama at mali. Mga taong malamig ang puso at makasarili. Hindi ako ang may sala dito. Kayo! Ang apartment 502 ay pumili ng mabubuting tao. Sinira nila ang aking pamilya. Ipaglalaban ko ang tama kahit ano paman. Ang pamilya Lim ay may kasalanan sa sarili nila. Inapi nila ang isang biyuda at ang kanyang ulila noon. Ngayon, nakukuha nila ang nararapat sa kanila. Sila mismo ang may gawa nito, alam mo. Naglalaro silang parang tanga sa lahat ng lugar. Hindi makapaniwala. Mga walang hiya sila, simple lang. Kailangan mo akong tulungang makamit ang hustisya. Baliw ka, lumayo ka sa akin. Huwag mo akong papagsipain ka. Tinawag mo ang anak kong munting anghel noon at tinawag mo akong byuda. Sigurado akong hindi mo inasahan ito, di ba? Kasalanan mo lahat ito, babae. Dahil sa'yo, byuda. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasa gulo na ito. Teka lang. Balang araw, babayaran mo lahat. Hindi mo pa rin inaamin na mali ka, ha? Pero alam mo ba, kahit gaano karaming problema ang idulot mo, nandito lang ako, handa para sa'yo. Tara na. Akala mo matapang ka, payaso ka lang, iyon lang. Eksakto.
Oo, inihiya mo ang buong kapitbahayan natin. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan mong mabuti. Umalis ka ngayon. Lahat dahil sa babaeng ito. Ngayon, hindi na ako makapagpakita kahit saan. Ibebenta ko ang bahay ko at lilipat. Babayaran ko ang utang na ito sa'yo mamaya. Magandang araw, ito ba ang ahensya? Gusto kong ibenta ang bahay ko. Ngayon, agad-agad. Leonardo, 3 araw na akong naghihintay ng balita tungkol sa bahay ko. Bakit walang progreso? Marta, hindi naman sa hindi kami nagsisikap kasi ang sitwasyon mo ay masyadong kakaiba. Ano naman ang malaking bagay? Walang namatay doon? Perpektong matitirhan? Sino naman ang may tamang isip ang bibili ng lugar na nasa ilalim mismo ng klase sa pagtuturo ng tambol? Sa sandaling banggitin ko ito sa isang kliyente, nag-iiling sila na parang kalansing. Hindi mo ba pwedeng wag na lang banggitin ang itaas? Dayain mo na lang sila na pumunta muna dito. Tapos ipakita mo sa kanila ang lugar. Marta, kami ay lisensyadong ahensya. Hindi namin magagawa ang mga bagay na ganyan. At saka kahit dayain mo sila papunta dito, sa sandaling pumasok sila sa pasilyo at marinig ang kalampag na iyon, sila ay tumatakbo ng paatras. Sayang lang oras ng lahat. Babawasan ko ang presyo ng 20,000 piso. Humanap ka lang ng bibili. Marta, hindi ito tungkol sa 20,000 piso. Tungkol ito sa 40,000 piso. 40,000 piso. Magbabawas pa ako ng isa pang 20,000. Sige Marta, susubukan ko ulit. Pero hayaan mo akong maging tapat sa'yo. Ang tsansa ay hindi maganda. Clara, noong araw na iyon na ipinagtanggol mo ng publiko ang iyong mga karapatan, iyon ay sobrang nakakabusog ng puso. Narinig ko na mula noon, sa mga apartment sa Kalye Sampaguita, ang gusaling iyon ay naging usap-usapan sa buong bayan. Si Marta ay naging katatawanan ng buong lungsod ngayon. Ang aming simula ay pareho. Lahat tayo ay gustong protektahan ang ating mga karapatan. Tanging ang ilang tao ay sumisigaw at nanlalait. Ginagamit natin ang ating isip at ang batas. Naalala ko. Sabi ng aking tiyan na gusto ni Marta na ibenta ang kanyang bahay. Sa tingin mo ba dapat tayo? Huwag magmadali. Ang pagpalo ng tambol ngayon ay sobrang dali para sa kanya. Dapat natin gawin ito. Kapag ito ay magiging pahirap sa kanya magpakailanman. Ang ganda ng kapaligiran ng ating kapitbahayan. Oh, salamat Clara. Dinadala mo ang anak mo sa klase? Ipinapakita mo sa isang tao ang apartment? Oo, itong mamumuhunan na ito gustong bilhin ang apartment ni Marta para magsimula ng negosyo. Hoy, halika na, bilisan mo. May pulong ako malapit na. Siya nga pala. Kumusta ang soundproofing dito? May sakit ako sa puso. Hindi ko kaya ang kahit anong stress. Ay naku, huwag kang mag-alala Gino. Tungkol sa apartment na ito, ang galing ng soundproofing. Sinusubukan ni Marta na lokohin ang isang tao para bumili. Tingnan natin kung kaya niya itong gawin. Ginoo, nasa pangunahing lokasyon ito. Maayos ang pagkakadekorasyon at binawasan ko pa ng 40,000 piso. Dumating ang isang mag-asawa kahapon at hindi ko pa rin ito naibenta. Ang apartment mo ay dekorasyon at presyo talagang bihira. Hanggat maganda ang soundproofing, pipirmahan ko agad. Ang mga kliyente ko ay tungkol sa luho at hindi nila kayang tiisin ang kahit kaunting ingay. Ang soundproofing Ginoo, mayroon kang aking salita. Nakatira ako rito ng mahigit 20 taon. Talagang matibay ang soundproofing. Ginagarantiya ko na ayaw nang umalis ng iyong mga kliyente kapag nandito na sila. Mabuti, magandang marinig yan. Kung maayos ang lahat, ipirmahan na natin ang mga dokumento. Sige, pipirmahan ko na ngayon. Sige, kung walang problema, pirmahan na natin ito, bilis. Okay, pumipirma na ako. Boss, ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na, ngayon din! Napakaingay dito! Hindi ako pumapayag! Sa wala! Uy boss, sandali. Pakiusap, isipin mo ulit. Dahil lahat ito sa biyudang ito, ako na mismo ang haharap sa biyudang iyon. Clara, lumabas ka dito. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Babayaran mo ito ng dugo sa dugo. Tapos ka na ba? Sinasadya mo ito. Bakit ngayon ka pa nag-drum? Kailangan mong simulan ang pagtugtog ng drums sa oras na magpipirma na ako?
Pinaglalaruan mo ba ako? Akala mo madali mo akong lolokohin? Nandito ako kasama ang anak ko para sa drum lessons. Magpapatugtog ako kapag trip ko. Ito ang aking mga legal na karapatan. Ang sarili mong reputasyon ay basura at sinisisi mo ako dahil hindi mo maibenta ang lugar mo? Kasalanan ko ba kung hindi mo maibenta ang bahay mo? Tigilan mo na ang panloloko sa akin! Kung hindi kayo maingay sa mga drum na iyan araw-araw, may iwan ba ako sa bahay na ito? Ganito ba kayo mangapi ng isang matapat na tao? Mag-ingat ka sa karma. Matapat na tao? Tinapi ka ba namin? Alam mo ang sagot diyan. Bukod doon, sa tingin mo ba talaga na ang iyong maruruming trick makakatulong sa iyo na maibenta ang bahay mo? At makakaligtas ka ng walang parusa sa panaginip mo? Uy, Ginang. Anong ginagawa mo? Dapat alam mo ang iyong lugar. Bumalik ka sa sarili mong bahay at tumigil doon. Kung maglakas loob ka pang umakyat dito at manggulo sa amin, huwag mo akong sisihin kung hindi na kita papayagang matulog. Tara na, oras na para sa klase. Karma. Lahat ay karma. Nanay! Naging masaya ka ba sa klase ngayon? Oo, talaga. Si Andres ay napakatalino, ilang araw pa lang at alam na niya ang lahat ng bahagi ng drum set, tama ba? Ang galing! Siya nga pala, mag-ingat ka kapag susunduin mo siya kamakailan. Ang may-ari ng apartment 402 ay tila nabaliw na. Ano ang problema sa kanya? Hindi na siya nagmumura sa group chat at hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang tanging ginagawa niya araw-araw ay tumayo sa kanyang balkonahe at titigan ng direkta ang aking lugar. Lalaki na ako, kaya hindi ako natatakot. Pero kayong dalawa ay dapat maging mas maingat. Salamat. Halina, huwag palampasin ang pagkakataon. Dumating na ang Summer Drum Bootcamp at mabilis mapuno ang mga pwesto. 2 buwang programa, buong araw na pagtuturo at salamat sa inyong suporta mga kaibigan. Uy, nasan si Marta? Dapat nasa labas siya ngayon at nagkakagulo. Bakit sobrang tahimik ngayon? Wala akong ideya. Hindi ko siya nakita buong araw. Wala akong narinig na kahit ano, walang ingay mula sa kanyang bahay. Nagluluto ba siya ng panibagong plano? May gagawin na naman siyang hindi maganda? Sige, sundan natin ang ritmo na pinractice natin. Magpatuloy sa pagpractice. 3, 2, 1, go! Ayos lang, mga mahal. Mami, Brownout lang ito. Babalik din agad yan. Lumapit kayo sa guro. Hahaha! Sabay-sabay tayong babagsak, walang makakaligtas. Kung babagsak ako, sasama ko kayong lahat sa akin. Mami, natatakot ako. Huwag kang matakot. Dito lang si Mami. Kasama mo si Mami. Lagi kitang poprotektahan. Hinila ni Marta ang circuit breaker. Nawala na siya sa sarili. Tuluyan ng nabaliw ang babaeng iyon. Tatawag ako. Kumusta? Pamamahala ng ari-arian? May pumutol ng kuryente sa gusali ko. Papuntahin ang tao dito para ayusin ito ngayon. Huwag kang mag-alala. Babalik ang kuryente anumang segundo. Malapit na. Ayos na lahat. Ang kuryente ay bumalik na sa normal. Tungkol sa nangyari ngayong araw, ito ay kasalanan namin sa pamamahala ng ari-arian. Nagdulot kami ng maraming problema sa lahat. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na talaga. Ginoong Reyes. Ngayon, ang aking mga mag-aaral at kawani, ang kanilang kaligtasan ay nasa panganib. Kung ang sino man sa aking mga mag-aaral masasaktan dahil may nanadyang pumutol ng kuryente at masugatan, o kung ang aking kagamitan masira dahil sa pagkawala ng kuryente, sino ang mananagot? Ito ba ay ang inyong pamamahala ng ari-arian? O ang taong gumawa nito? Ginoong De La Cruz, huwag kang mag-alala. Aaksyonan namin ito agad. Tataasan namin ang seguridad. Magkakaroon kami ng tao sa inyong palapag na nagpapatrol sa buong oras. Pangako ko na ito ay talagang hindi na mangyayari muli. Tungkol naman sa ang may-ari ng follow-up. Kami. Pakikitunguhan namin sila ng seryoso. Ginoong De La Cruz, ikaw na ang magdala ng mga bata at simulan ng klase. Ginoong Reyes, kung maaari dalhin mo ako sa baba para tingnan. Sige. Ginoong Reyes, iiwan ko si Binibining Garcia sa iyong pangangalaga. Sige. Dito. Binibining Lim, ako si Ginoong Reyes, ang tagapamahala ng ari-arian dito. Maaari mo bang buksan ang pinto? Kailangan naming suriin ang ilang bagay sa iyo.
Binibining Lim, kung hindi mo bubuksan ang pinto, kailangan naming gumamit ng mapilit na hakbang. Hindi kayo basta-basta makakapasok. Manager Lim, si Marta ay emosyonal ngayon. At kung bigla tayong papasok, baka lalo natin siyang mapagalit. Kung bumalik siya at akusahan tayo ng pagpasok ng walang pahintulot at paggambala sa kapayapaan, mas lalaki pa ang problema. Tawagan na natin ang pulis. Tawagan ng pulis. Kumusta? Officer, sa aming mga apartment sa Daan Sampaguita, may taong sadyang sinira ang mga pasilidad publiko. Kaya pwede po bang pumunta kayo agad? Anong nangyayari? Si Binibining Lim sa apartment 402 at hindi ko alam kung anong nangyari pero bigla niyang sinira ang circuit breaker ng buong gusali. Gusto sana naming tanungin siya ng ilang katanungan at matagal naming kumatok sa pinto niya pero walang sumasagot kaya tinawagan namin kayo. Buksan mo. Diyos ko! Anong nangyari dito? Isang pagpasok sa bahay ng sapilitan. Nandito ka para pagtawanan ako. Nakikita na sa kabila ng gulo? Naging magulo lang ang lahat. Noon, kung kinausap mo lang ako ng maayos, hindi ako mapapasama ng ganito. Makinig kayo, walang kabuluhan. Kung ako ay miserable, lahat kayo babagsak kasama ko. Ipaparamdam ko sa inyo. Ipaparamdam ko sa kanya. Magbayad ng dugo sa dugo. Binibining Lim, sinira mo ang pag-aari ng komunidad at ikaw ay lubos na hindi matatag. Ikaw ay isang panganib kung walang pamilyang mag-aalaga sa iyo. Kailangan ka naming ipadala sa isang psychiatric hospital para sa professional na paggamot. Marta, ang tagal na panahon, anong nangyari? Tingnan mo ang sarili mo. Akala ko ang tao online ay hindi ikaw. Dugo sa dugo. Lahat kayo magbabayad. Dugo sa dugo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang nangyari sa iyong kapatid na babae. Hindi pa katagal, nag-report siya sa kapitbahay sa itaas dahil nagpapatakbo ng klase sa pagtuturo ng tambol. Iyon na ang halos lahat. Pasensya na po, opisyal. Ang kapatid kong babae ay hindi tama ang isip. Siya ay naging pabigat sa lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Pasensya na. Nakita ko ang lahat ng balita online. Ang kapatid ko ay lubos na nagkamali. Utang ko sa iyo ang isang taos-pusong paghingi ng tawad. Hindi ito ang iyong kasalanan. Walang kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo ng sobra. Ngayong narito na ang pamilya, kailangan mong bantayan siyang mabuti. Pinakamainam na dalhin siya sa ospital para sa paggamot. Kung ang isa pang mapanganib na insidente tulad nito ay mangyari muli, kailangan namin gumawa ng legal na aksyon. Oo, syempre. Talaga, titiyakin kong aalagaan siya ng mabuti. Bigyan mo lang ako ng sandali. Dadalhin ko siya pabalik sa aming probinsya agad. Ipinapangako ko na hindi na siya magiging abala. Marta, kapag nakabalik na tayo sa probinsya, aalagaan kita ng tama. Tama. Andres. Ito ang bagong smartwatch na binili ko para sa iyo. Pero kailangan mong pangako sa akin, kahit saan ka pumunta, isuot mo ito sa pulso mo para lagi kitang mahanap, okay? Hindi ako aalis! Hindi ako aalis! Hindi talaga. Kung umalis ako, ang biyudang iyon at ang munting anghel na iyon ang mananalo. Clara, kailangan mong sumama sa akin sa probinsya ngayon. Hindi ako sasama. Ito ang bahay ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Sige, magsasalita ako ng diretso. Ang kumpanya ng asawa mo ay umutang ng malaki sa bangko at ngayon hindi niya mabayaran. Ang bahay na ito ay pag-aari niya bago kayo magpakasal. Sa pangalan niya lang. Ang bangko ay kinukuha na ito ngayon. Ano? Anong sinabi mo? Ulitin mo. Totoo ba yan? Clara, malapit nang lumipat ang mga bagong may-ari. Kailangan nating umalis ngayon. Ito ay karma. Karma. Lahat ay karma.
Clara. Clara, ayos ka lang? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon din, kung magtatagal pa, baka maging malubha. Ikaw pala ang bagong may-ari ng apartment 402? Oh, bibili ko lang itong lugar. At ngayon, napasama ako sa gulo na ito. Narinig ko mula sa ilan sa mga ibang residente sa complex. Ang lalaki sa itaas ay isang bangungot. Bago mo ito binili? Hindi mo ba inalam ang kapitbahay sa itaas? Wala akong ideya. Ito ay isang foreclosed property. Hindi sila nagpapapasok ng viewings bago. Ang alam ko lang ay na ito ay sobrang baba ng presyo kumpara sa merkado ng halos 200,000 piso. Akala ko nakuha ko ang isang napakagandang deal. Sino ba ang makakaisip? Sino ba ang makakaisip na mahuhulog ako sa isa pang malaking bitag? Diyos ko, ano ba ang gagawin ko? May anak ako na nasa high school. Kukuha siya ng pagsusulit sa kolehiyo sa susunod na taon. Noong panahon na iyon, gusto ko lang ipaglaban ang aking anak. Ngunit kahit papaano, nasama ko siya sa gulo na ito. Kapag nakikita siya, parang nakikita ko ang dating ako. Ma'am, sa pagkakaalam ko, si Ginoong Dela Cruz sa apartment 502 ay hindi naman isang hindi makatwirang tao. Kung hindi ka tututol, maaari kitang lapitan para sa kanya. Seryoso? Oh, salamat sa Diyos. Talagang pahalagahan ko yon. Walang anuman. Naipadala ko na kay Ginoong Dela Cruz ang mensahe. Ipinaliwanag ko na lahat. Pababa na siya ngayon. Salamat. Kung hindi kita nakasalubong, siguradong maliligaw ako. Ako si Luisa, ikaw? Clara. Ginoong Dela Cruz. Kaya ikaw ang binanggit ni Clara, ang bagong may-ari ng apartment 402. Oo, tama. Nakatira ako sa taas sa apartment 502 at nagtuturo ng klase sa pagtuturo ng tambol. Noong binili mo ang apartment 402, hindi mo ba alam ang nangyayari dito? Ginoong Dela Cruz, ito ang nangyari. Nabigo ang negosyo ng asawa ni Marta at bumagsak ang mga bagay. Na-foreclose at na-auction ang apartment 402. Si Binibining Tan ay nag-online din at nakita ang apartment na ito. Binili ito sa pamamagitan ng foreclosure auction. Hindi niya ito pinuntahan dati, kaya wala siyang ideya. Pero sa totoo lang, wala akong magagawa. Negosyante ako may negosyo pa akong patakbuhin. Ang kaya ko lang gawin ay kansilahin ang klase 2 araw sa 1 linggo. Yun lang ang kaya kong ialok. Sige, naiintindihan ko. Pero maraming salamat pa rin. May klase ako sa itaas, kaya kayo na dalawa ang mag-usap. Bababa ako agad. Luisa, ngayong weekend, subukan mo ang pamamahala ng ari-arian. Tingnan mo kung may magagawa sila. Salamat. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ililibre kita minsan. Magpaalam kayo kay Ginang Cruz. Paalam. Bye. Kapag naging kabayo ang kalabaw, umurong ang demonyong yon. Uy Clara, sabihin mo nga, si Reynaldo, may gusto ba siya sa bagong may-ari? Ewan ko kung bakit, mula nang dalhin si Marta at binili ni Luisa ang lugar na iyon, may kakaibang pakiramdam ako. Na may mali, parang ang gulo-gulong ito ay malayong matapos. Oh! Nag-text sa akin ang aking tiya. Sabado niya, pagkatapos lumabas ni Marta, dumating ang kanyang kapatid na lalaki at kinuha siya. Umalis siya nang walang imik, walang iyakan, walang drama. Kumakapit lang sa wedding photo niya. Ang sakit niyang tingnan. Ang ganyang tao ay walang awa. Hoy. Ginoo, eto, kunin mo. Pakiusap, maawa ka. Pwede mo ba akong tulungan? Ako ang may-ari ng apartment 402. Kahit na ang apartment 502 ay pumayag na itigil ang klase ng 2 araw sa 1 linggo, ang ingay ay masyadong malakas sa 5 araw. Pwede kang sumama sa akin at sabay tayong makipag-usap sa kanya. Subukan mong kumbinsihin siya na itigil ang klase ng 2 pang araw bawat linggo. Wala akong magagawa. Ang apartment 502 ay isang bomba ng oras. Hindi ko kayang makipag-away sa kanila. Hoy, Ginoo. Tungkol sa bagay na ito, dahil lahat iyan sa babaeng Lim, kung hindi dahil sa kanya, wala tayong ganitong malas. Dapat mong lutasin ang sarili mong problema, umalis ka. Hoy, Ginoong Reyes. Narito rin si Clara. Ginoong Reyes. Oh, Alam mo ang sitwasyon ko. Ginastos ko na lahat ng ipon ko at may utang pa rin ako. Para sa anak ko, binili ko ang apartment na ito. Hindi mo kami pwedeng iwanan. oh, Binibining Tan. Talagang ginawa namin ang aming makakaya. Bago ka dumating, tumawag sa pulis, nagsampa ng reklamo, sinubukan namin lahat.
Hindi ito gumana. Sila ay ganap na sumusunod at legal. Ano ang magagawa natin? Ikaw, dapat kang umasa na lang sa sarili mong swerte. Hi! Nanay, si Ginang Cruz ay mukhang sobrang malungkot. Isa lang siyang ina na nagmamalasakit sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi siya dapat naging biktima ng paghihiganti na ito? At tiyak na hindi siya dapat magbayad para sa mga pagkakamali ni Martha. Ang patay na sitwasyong ito dapat lutasin mula sa ugat. Clara, sobrang desperate ko na. Narinig ko, tungkol sa'yo at sa dating may-ari ng apartment 402. Alam kong binibenta mo ang bahay dahil napipilitan ka lang, hindi kita sinisisi. Huwag kang mag-alala, maglaan ka ng oras. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Gusto ko lang itanong sa'yo tungkol kay Ginoong Mendoza. May pagkakataon bang mag-atras siya ng konti? May paraan ba para mapakansela niya ang mga klase para sa ilan pang araw bawat linggo? Babayaran ko pa. Basta't hayaan niya ang anak ko na magkaroon, bago ang pagsusulit sa kolehiyo, ng ilang buwan ng kapayapaan, yun lang ang kailangan ko. Isang ina, para sa kinabukasan ng kanyang anak, itinatapon ang lahat ng kanyang pagmamalaki at dignidad para mambulong sa isang estranghero. Kahit ano paman, kailangan ko siyang tulungan. Luisa, huwag kang mag-alala. Ang sitwasyong ito ay hindi bagay na malulutas sa isang gabi. Luisa, naisip mo na ba? Naibenta ang bahay? Sa pagkakaalam ko, si Ginoong de la Cruz ay gusto talaga na palawakin ang kanyang studio. Kung ibebenta mo sa kanya ang lugar, baka hindi naman masamang ideya. Pero gagana ba talaga iyon? Maliban kay Ginoong de la Cruz, walang ibang handang tumanggap ng gulo sa apartment 402. Sa tingin ko lang, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Pero, kahit handa si Ginoong Mendoza na bilhin iyon, hindi ko na kayang mawalan pa ng pera. Binili ko itong apartment at inubos nito lahat ng ipon ko. Hindi ko talaga kayang mag-aksaya pa. Paano mo nalaman na hindi siya magbabayad ng orihinal na presyo para sa apartment na yon? May kailangan siya ngayon at isipin mo, sa sitwasyon ngayon, kaya mo bang magpatuloy ng ganito na tinitiis ang ingay na yan? Kaya ba ng anak mo na magpatuloy ng ganito na mag-aral ng maayos? May punto ka, pero bibilhin ba niya ito? Magtiwala ka sa akin. Luisa, hanapin mo ngayon din si Ginoong de la Cruz. Sabihin mong gusto kong ibenta ang apartment. Sige. Nagtitiwala ako sa'yo. Hahanapin ko siya ngayon. Ang may-ari ng apartment 402 lumapit sa'yo para ibenta, di ba? Nasa cafe ako. Magkita tayo. Alam kong tatawag ka. Kaya, Boss Clara, ano ang bagong utos? Ang may-ari ng apartment 402, lumapit ba siya sa'yo para ibenta? Kanina lang, nagtakbo siya para makipagkita sa akin. Sabi niya, gusto niyang ibenta. Mukha siyang determinado. Parang ako ay isang uri ng halimaw na kumakain ng tao. Kaya, ano sa tingin mo? Ako? Ano masasabi ko? Isang inang gusto ang kanyang anak na maging mahusay sa pagsusulit sa kolehiyo. Hawak ang isang mainit na patatas, gustong-gusto niyang ibenta. At ako? Isang may-ari ng negosyo na ang mga kapitbahay ay laging nagre-reklamo at nauubusan ng espasyo para sa aking lumalaking negosyo. Boss Clara, ito ay madali lang. Mukhang magkasundo na naman tayo. Lumapit ka sa akin noon. Hindi ba dahil matalino ako sa negosyo? Ito ang usapan. Ikaw ang maglalabas ng pera, ako ang gagawa ng trabaho. Responsibilidad mong putulin ang problema sa ugat. At ako, nagdadagdag ako ng gatong sa apoy. Sa partnership na ito natin, hindi tayo matatalo. Alam mo yan, si Reynaldo ay naging senior ko sa universidad. Siya rin ang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ko. Ang sandaling hiyain ni Martha ang anak ko sa group chat na iyon, kinontak ko siya. Reynaldo, ibebenta ko sa iyo ang lugar na ito sa halagang 70,000 piso, mas mababa sa halaga ng merkado.
Kailangan mo lang hawakan ang operasyon ng studio at harapin si Marta. At bilang silent investor, ang 70,000 piso na yon ay ang aking seed money. Kaya ang sinasabi mo ay, magpanggap tayong mga stranger. Palayasin siya gamit ang ingay. Pagkatapos ay pumasok ako at pumalit. Pinapalawak ang imperyo ng aking negosyo. Panalo-panalo para sa lahat. Clara, hindi ka tumitigil sa paghanga. Naaamoy mo ang oportunidad sa negosyo kahit malayo pa. Pero lagi kang isang hakbang na nauuna, Reynaldo. Ang totoo, pareho pala ang ating mga layunin. Gamit ang legal na taktika sa negosyo, pagbayarin si Marta ng mahal para sa ginawa niya. Samantala, pareho tayong yumaman. Sige, Clara. Iwanan na natin yan sa ngayon. Nagmamadali akong puntahan ang bago kong lugar. Dahan-dahan lang, Reynaldo. Sige, mamaya. Tuwing nagtatantrum si Marta, talagang inilalagay nito ang studio namin sa mapa. Ngayon puno tayo ng mga estudyante. Ang tanging problema ay ang espasyo. At ang pagdating ni Luisa ay ang aming golden ticket. Binili ko ito sa parehong presyo na binili niya, ang presyo ng foreclosure. Hindi ko siya pinatalo kahit isang sentimo. Kumusta si Luisa? Lumipat na siya ngayon. Noong umalis siya, hindi siya makapagpasalamat ng sapat. Sabi niya, mabuti tayong mga tao, mga buhay na santo. Sabi niya, ngayon ang kanyang anak ay tiyak na makakapasok sa magandang universidad. Mabuti yan? Talagang mabuti. Nagpaplano akong ikonekta ang ika-4 at ika-5 palapag, gawin itong duplex. Tungkol naman sa ibaba, iyon ay para sa reception at mga klase ng mga bata. Sa itaas, iyon ay para sa professional na pagsasanay at mga ensayo ng banda. Pero Reynaldo, ngayong wala na si Marta, dapat tayong subukang huwag masyadong maingay. Yung magkatulad na isip ay nag-iisip ng pareho. Nagpaplano akong i-upgrade ang soundproofing sa antas ng professional na studio. Walang kahit anong tunog ang lalabas. Simula ngayon, ang ating gusali 3 ay magiging isa sa pinakatahimik na gusali sa lungsod. Oh, Clara. Tungkol sa iyong investment. Panahon na para sa mga dividend. Ang kita ng ating studio ngayong quarter ay higit na lumampas sa inaasahan. Pinabayaran ko lang sa accounting ang iyong unang dividend. Tingnan mo. Tingnan mo kung sapat ito para bilhin ang laruan ng superhero para sa anak mo. Reynaldo, ikaw. Siyempre, sapat ito. Andres, gusto mo bang pumasok para sa merienda? Sabi ng nanay mo na stuck siya sa traffic, darating siya anumang oras. Hindi, salamat. Dito na lang ako maghihintay kay nanay. Sige. E di manatili ka lang dito at maging mabuti, huwag kang tumakbo. Andres, nandito na si nanay para sunduin ka. Reynaldo, nasaan si Andres? Hindi ba siya naghihintay sa iyo sa pinto? Baka gusto kanyang sorpresahin, marahil pumunta siya para salubungin ka sa elevator. Mula sa elevator hanggang sa apartment, wala ko siyang nakita kahit saan. Sigurado ka bang wala siya sa apartment? Tiyak na wala, nakatayo ako dito sa buong oras. Kung may pumasok, narinig ko sana sila. At hanggang sa pumasok ka, wala pang 2 minuto ang nakalipas. Andres? Andres? Tigilan mo na ang laro, Andres. Andres?
Kumalma ka lang, makinig ka sa akin. Hindi basta-basta mawawala ang bata. Kahit na mangyari iyon, hindi ito pwedeng ganito kabilis. Tawagan ko siya ulit. Kumusta ang numerong iyong dinial ay naka-off? Kumusta ang numerong iyong dinial ay naka-off? Ano? Wala pa rin? Paulit-ulit ko na siyang tinawagan, hindi siya sumasagot. May nangyari na sa kanya. Tiyak na may problema si Andres. Tawag ako ng tawag sa kanya pero hindi siya sumasagot. May problema na talaga siya. Hanapin siya? Sige, hanapin siya. Ayon sa relo, ang huling lokasyon niya ay nasa loob ng gusaling ito. Hindi na makakalayo ang kidnapper. Sino ang may lakas ng loob na kidnapin ang bata sa liwanag ng araw at pumunta pa sa ikalimang palapag? Napakatapang nito. Siya na naman? Hindi ba siya nahuli at ipinadala sa mental hospital? Paano siya nakatakas? Clara, pasensya na. Kasalanan ko at hindi ko nabantayan ng maayos si Andres. Hindi ikaw? Kasalanan ko ito. Masyado akong naging maluwag. Binigyan ko ng pagkakataon ang isang tulad niya na samantalahin. Ngayon hindi na oras para sisihin ang sinuman. Ang pinaka-importante ay mahanap agad ang bata. Sa cellphone mo, kaya mo bang mag-navigate sa lokasyon ng relo? Masyado siyang malapit, kaya hindi gagana ang navigation. Sa mas kritikal na sandali, mas kailangan nating maging kalmado. Si Andres ay sarili kong dugo at laman, bahagi ng akin, at walang makakasakit sa kanya. Reynaldo, maghiwalay tayo. Susuriin ko ang underground garage sa complex. Maghanap ka ng palapag sa palapag pababa. At kung hindi mo siya mahanap, pumunta sa pamamahala ng ari-arian para i-check ang security footage at tumawag sa pulis bilang huling paraan. Kung may makita ka, tawagan mo ako. Sige. Andres? Andres? Nasaan ka, anak? Andres, nasaan ka? Darating si Mami para hanapin ka. Andres. May natagpuan ka ba? Nahanap mo ba si Andres? Wala. Pareho lang ang tanong ko sana. Sa'yo, may nakita ka ba? Sinabi ni Ginoong Reyes na walang nakakita na may kasamang bata na umalis sa complex. Hinanap ko ang buong daan hanggang sa underground parking. Wala akong nahanap. Clara, huwag kang magpanik. Malaki ang underground garage. Papunta na ako para tulungan kang maghanap. May mga kamera na sa lahat ng lugar. Tumawag na ako sa pulis. Hindi siya makakatakas. Naniniwala ako sa'yo at naniniwala ako kay Andres. Matalino siya. Magiging maayos siya. Talaga namang nangahas si Marta na bumalik dito. Iyan ay nagpapatunay lang na ang pinakamahalaga sa kanya ay nandito lang. Nandyan ang apartment na yon. Lahat ng alaala niya kasama ang asawa niya ay nandito lang. Siya ay mag-isa kasama si Andres kaya kitang-kita siya. Hindi siya maaaring malayo. Kaya siguradong nagtatago pa siya sa malapit. Andres, nasaan ka? Ito ang pilak na locket ni Andres. Siguradong malapit lang siya. Andres, lumabas ka! Nandito si Mami. Andres, Marta! Alam kong nandito ka. Lumabas ka dyan! Isuli mo ang anak ko! Magpakita ka. Marta, lumabas ka na! Yang babaeng Lim. Nasaan ang anak ko? Isuli mo ang anak ko. Munting anghel. Alam ko na mula pa noon, nakikipagtalik ka kay Reynaldo. Lahat ng inilagay ko online totoo. Pero ngayon, sira na ako. Nasira na ang pamilya ko. Paano ko hahayaang makatakas ka sa ganito? Gusto mong makita ang anak mo? Hanapin mo siya sa impyerno. Marta. Ito ay sarili mong gawa. Mula pa sa simula, hindi ko nais nasaktan ka. Maaari ka pang bumalik ngayon?
Kung gagawa ka ng kahit anong kalokohan ang sarili mong mahal na kapatid na lalaki magdurusa kasama mo. Huwag mong tanggihan, Binibining Garcia. Ikaw! Kung hindi ka nakipagtulungan kay Reynaldo at sinira ang buhay ko, pinilit akong ibenta ang bahay ko. Paano ako napunta sa ganito? And sasabihin ko sa'yo. Ako ay pasyenteng may sakit sa pag-iisip ngayon. Kahit tumawag ka ng pulis, wala silang magagawa sa akin. Ibigay mo sa akin. Marta, ano man ang nangyari sa atin? Kasalanan ko lahat, inaamin ko na mali ako. Ngunit ang bata ay walang kasalanan. Isuli mo na lang ang bata sa akin. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ibibigay ko sa'yo ang kahit anong gusto mo. Pakiusap, sabihin mo lang. Ngayon nagmamakaawa ka, ha? Huli na! Nakulong ko na yung batang pasaway. Nawala ang bahay ko. Wala na ang asawa ko! Kaya gusto ko maranasan mo ang mawala ang pinakamahalaga sa'yo. At mawala ang pinakamalapit mong pamilya para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng sakit na iyon. Tumigil. Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya kung lalapit ka pa. Marta, gusto mo bang gugulin? Ang natitirang buhay mo sa bilangguan, sinabi ko na sa'yo. Mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Ang kailangan mo lang gawin, bitawan ang kutsilyo. Maari nating ayusin ito. Tama, Marta. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Bitawan ng kutsilyo, mag-usap na lang tayo. Nasaan si Andres? Nasaan siya? Itinago niya ito sa kung saan. Hindi nga natin alam kung buhay pa siya. Binibining Lim, kumalma ka lang. Ibaba mo ang armas. Mga opisyal. Opisyal. Arestuhin sila, ngayon! Kung hindi dahil sa kanya, na pinapahirapan ako araw-araw, ang buhay ko ay hindi magiging ganito kagulo. Marta, huwag kang magpadaig sa emosyon. Maaari nating ayusin ito. Ito ang bahay mo. Binalik ko na ito para sa iyo. Pakawalan mo lang sina Clara at Andres at sa iyo na ang apartment. Bahay ko. Hindi. Nagsisinungaling ka. Sinusubukan mo akong lokohin at iligtas si Clara, di ba? Marta, tingnan mo, nasa akin ang titulo. Pangako. Pakawalan mo lang si Clara at sabihin mo kung nasaan si Andres. Ililipat ko ang titulo sa iyo kagad. Opisyal, sila lahat ay makakapagpatunay. Di ba? Tama, tutestigo kami. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede mo itong buksan at tingnan mismo. Tingnan kumpara sa apartment 402. Ikaw doon. Buksan ang titulo at ipakita sa akin. Kung may gagawin kang kakaiba, patay ka. Bruha ka! Papatayin kita! Bitawan mo. Okay ka lang ba? Sabihin mo, saan mo itinago si Andres? Munting anghel ko. Munting anghel ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito sa gulo. Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan si Andres. Sinusumpa kita. Sana mabulok kayo sa impyerno. Pinaghihinalaan ka ng kidnapping at nandito ka pa rin nanunuya sa batas. Sumama ka sa amin sa himpilan. Pipilitin ka naming sabihin kung nasaan ang bata. Andres. Nandito ka. Andres. Nahanap ko siya. Reynaldo, bilis! Nahanap ko siya! Andres. Gising ka. Kailangan na nating umalis. Paano nangyari ito? Imposible! Itinago ko siya ng perpekto. Paano mo siya natagpuan? Dahil pinagkanulo ka ng mga mata mo. Marta, hindi mo dapat iniinsulto ang anak ko. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay kung ano lang ang dapat gawin ng isang ina kapag itinulak sa limitasyon. Mukhang nilalagnat si Andres. Marta, ano ang ginawa mo kay Andres? Hulaan mo kung ano ang pinakain ko sa kanya.
Sa puntong ito, hindi makakatulong ang pagmamakaawa sa akin. Ang iyong mahal na si Andres ay malapit nang. Iwan ka ng tuluyan. Tigilan mo ang pananakot sa akin. Sa tingin mo ba talaga biro ang gamot ngayon? Makinig ka. Kung may mangyari sa batang iyon, idemanda kita at pababayarin kita. Pakawalan mo ako! Andres, Nanay, masakit ang ulo ko. Huwag kang matakot, Andres. Pagagalingin ka ni nanay, mawawala ang sakit, okay? Ang akusado, Marta, tangkang pagkidnap, kinumpirma ng investigasyon na nagkunwari siyang may sakit sa pag-iisip para takasan ang responsibilidad. Siya ay hinatulan ng pagkakulong ayon sa batas. Sa sandaling ito, wala akong nararamdamang galit o kasiyahan. Siya ay mayabang sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit sa huli, hindi pa rin niya makatakas sa hatol ng batas. Ang mahabang komedyang ito ay sa wakas ay natapos na. Nandito ka ng maga? Reynaldo, andito ka rin. Clara, naabutan ko si Ginoong De La Cruz sa gate kaya sabay kaming umakyat. napansin ko na si Andres ay hindi pa pumapasok sa klase sa loob ng ilang araw, kaya medyo nag-alala ako at pumunta para alamin. Okay lang bang may isa pa tayong makakain? Siyempre hindi! Nasa kwarto siya, nag-iisa siyang nagsosolve ng puzzle. Maupo ka. Nasaan ang kusina mo? Maghuhugas ako ng prutas. Para sa lahat. Pumunta ba ako sa maling oras? Nakakaabala ba ako sa usapan ninyo? Reynaldo, andyan lang ang kusina. Dumating ka sa tamang oras. Nakita ko ang balita. Yung bata na si Andres pagkatapos ng ganoong katakot na takot. Mas mabuti na ba ang kalagayan niya ngayon? Dinala ko na siya para sa pagsusuri sa pag-iisip. Walang malaking problema. Bata pa naman siya. Malamang makakalimutan niya ito sa ilang taon. Ingat. Nanay, natapos ko na ang puzzle ng Mabituing Langit. Ginang Cruz, tingnan niyo rin. Wow! Ang galing talaga ng Andres natin! Natapos mo itong malaking puzzle ng Mabituing Langit ng mag-isa! Ang galing mong bata. Halika dito at hahalikan kita. Isa pa. Oo. Natapos ito ng munti natin. Binuo niya ang isang magandang mundo at nabawi ang kapayapaan. At respeto na para sa atin.